Mr. Silent Channel. Kabanata 481 hanggang 470. Bagamat hiniling ng Shrek Academy sa Tiandao City na huwag isapubliko ang insidente ng pagliligtas sa kanya, binigyan pa rin ni Moo si Tangwulan ng titulong Honorary Citizen ng Tiandao City. Sa isang badge na tumutugma sa pamagat na ito, ang Tangwulan ay makakakuha ng 20% na diskwento sa lahat ng pagkonsumo sa Tiandao City, kabilang ang auction. Ito ang pinakamataas na karangalan ng Tiandao City, at ang mga nakapagbigay lamang ng mga natitirang kontribusyon sa lungsod ang maaaring magkaroon nito, at hindi ito maaaring namamana. Bilang Panginoon ng lungsod, wala rin itong bagay na ito kay Moo, ngunit sa pagkakataong ito ay nag-apply siya ng dalawa, isa para kay Tangwulan at isa para sa kanyang anak na babae. Ito ang nararapat sa kanila. Uncle Liu, napaka-compact ng Black Level Mecha, hindi ba mahihirapan kang pa-underan ito? Tiningnan ni Tangwulan ang lahat ng nasa mecha nang may pagtataka. Ang control ng Soul Guidance Mecha ay talagang isang pagsasanib ng buong tao at ng mecha. Ang dibisyon ng mecha ay naayos sa isang hugis tao na uka sa gitna ng mecha, iyon ay, sa dibdib. Ang hugis tao na uka na ito ay gawa sa mga espesyal na materyales at nag-uugnay sa lahat ng bahagi ng mecha. Kapag kinokontrol ang mecha, bilang karagdagan sa ilang mga function na nangangailangan ng manu-manong kontrol at mental na kontrol, ang pinakamahalagang bagay ay umasa sa mga aksyon ng mecha. Kung anong aksyon ang gagawin ng Mecha Division sa mecha ang susunod sa kung anong mga aksyon ang gagawin ng mecha. Sa makatuwid, ang mga pisikal na kinakailangan ng Mecha Division ay napakataas. Siyempre, sa isang non-combat state, ang mecha ay maaari ding kumilos alinsunod sa pamamaraan. Ang mas high-end na mecha, mas mababa ang antas ng kontrol ng programa at mas mataas ang pagpipigil sa sarili. Dahil sa ganitong paraan lamang makakapagsiguro ng mas komplikadong pag-atake ang mecha. Maikling sinabi ni Liu An kay Tangwulan ang ilang katangian ng sarili niyang itim na mecha. Para sa kanyang mecha, si Liu An ay lubos na pinahahalagahan. Ang Black Level Mecha ay isa ng napaka-top level na pag-iral sa Soul Guided Mecha. Sa Federation, ang bilang ng mga Black Level na dibisyon ng mecha ay napakalimitado, dahil ang mga mapagkukunang kinakailangan upang makabuo ng isang Black Level na mecha ay masyadong malaki. Kasabay nito, ang Federation ay nagbibigay lamang ng pangunahing hanay para sa mga Black Level na mecha, at ang mga partikular na materyales ay kailangang ibigay mismo ng mga dibisyon ng mecha. Ngunit ang mecha na ito ay pagmamayari ng isang Mecha Division. Hanggat nagsilbi ito sa isang tiyak na bilang ng mga taon, maaaring alisin ng Mecha Division ang kanyang merito na mecha sa hinaharap. Ganoon din sa Purple Mecha. Sa makatuwid, para sa mga high-level na dibisyon ng mecha, ang mecha ang kanilang pangalawang buhay. Upang maging isang mataas na antas ng dibisyon ng mecha ay nangangailangan hindi lamang ng kanyang sariling lakas, kundi pati na rin ng pera. Alinman sa sarili niyang pamilya ay may matibay na pundasyon, o ito ay mula sa sarili niyang sweldo, bonus, o ilang panlabas na sponsorship. Maraming masalimuot na isyu ang kasangkot. Ang pinakasimpleng bagay ay, maliban sa Soul Guidance Magic Array, binili ni Liu An ang bawat piraso ng metal ng mag-isa. Kaya, ang aming Mecha Division ay mukhang maganda, ngunit kapag mas mataas ang antas, mas mahirap na mabuhay sa buhay na ito. Dapat tayong patuloy na magsikap na mapabuti ang ating sarili, makakuha ng mga ranggo sa mga kompetisyon ng mecha ng iba't ibang mga sistema, at kumita sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mga bonus ay maaari nating suportahan ang ating sariling mecha. Ang mga federal na regulasyon para sa ating mga senior mecha divisions ay talagang hindi makatao, na pinipilit na hindi tayo magpapagod ngayon. Nabuo na ang first class na mecha. Biglang sinabi ni Tangwulan, napakasama rin pala ng Mecha Division na kumilos. Bumantong hininga si Liu An, kaya, kailangan mong patigasin ang iyong sarili. Ang mga hadlang sa pagpasok ng isang Mecha Division ay medyo mababa. Hanggat ang pisikal na kondisyon ay mabuti, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay, posible na maging isang Mecha Division. Ngunit gusto kong umakyat, bawat hakbang ay isang hagdan, na hindi madali. Kaya't lahat ay lubos na pahalagahan ito. Gumalaw si Tangwulan sa kanyang puso at sinabing, Tito Liu, bumibili ka ba ng mga bihirang metal ng direkta mula sa Blacksmiths Association kapag kadalasang binibili ito ng iyong mga guro ng mecha? Tumango si Liu An, oo. Karaniwan kaming naglalathala ng mga gawain, pagkatapos ay nagbabayad at tumanggap ng mga kalakal. Ito ay medyo simple, at ang mga bayad na sinisingil ng Blacksmiths Association ay patas. Ngunit sa antas na higit sa espiritual na pagpapanday, ito ay talagang monghe. Mas maraming karne at mas kaunting karne. Ang bilang ng mga palsipikado sa itaas ng antas 5 ay napakaliit, at ang supply ng Spirit Forging ay napakaliit. Kahit na ang supply ng Spirit Forging ay hindi sapat. Tanggapin ang aming gawain. Sinabi ni Tangwulan, ganyan iyon. Mula kay Liu An, natutunan niya ang tungkol sa kasalukuyang merkado para sa mga metal na hinuwad ng espiritu, at kung ikukumpara sa mga metal na hinuwad ng espiritu, ang mga espiritual na metal ay mas kakaunti pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinik ng isang level 6 blacksmith.
Kahit na ito ay isang forge lamang na may aura, maaari itong i-upgrade sa isang forge sa hinaharap, at maaari rin itong magsama ng higit pang mga uri ng mga halwang metal. Kahit na ang paghahangad ng Mecha Division ng mga bihirang metal ay hindi kasing taas ng kalidad ng Battle Armor Master, kailangan nila ng higit pa kaysa sa Battle Armor Master. Isa rin itong paraan para kumita ng pera. Uncle Leo, miyembro ako ng Shrek Academy Blacksmith Association. Kung mayroon kang anumang demand para sa mga bihirang metal sa hinaharap, maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Maaaring mas mababa ang aming mga presyo at masisiguro ang oras ng paghahatid. Nakangiting sabi ni Tangwulan. Hindi niya inisip kung magkano ang kikitain niya kay Liu An, ngunit umaasa siyang buksan ang channel na ito. Kung tutusin, kung ikaw mismo ang nagbebenta ng diretsyo, kahit na mas mura ang ibinebenta mo, hindi mo na kailangan pang dumaan sa ibang mga channel, para makatipid ka sa gastos ng channel, at maaari ka pa ring gumawa ng higit pa. Matapos mag-aral kasama si Zhenhua sa pagkakataong ito, si Tangwulan ay naging higit na namulat sa pagkonsumo ng mga panday na may mataas na antas. Bukod dito, ang paggawa ng isang sandata ng labanan sa kanyang sarili sa hinaharap ay mangangailangan din ng maraming mapagkukunan, na lahat ay nakasalansan ng pera. Ang bilis ng pagsira sa selyo ay bumibilis, at ang pangangailangan para sa mga espiritual na bagay ay hindi maiiwasang maging mas mataas. Kahit na tinatrato ng tiyuhin ang kanyang sarili ng maayos, sa hinaharap, kung kailangan mo ng isang bagay sa antas ng langit, materyal at lupa, kailangan mo rin ng astronomical na halaga ng pera. Kaya, kumita ng maaga. Ang rate ng tagumpay ni Tangwulan para sa spiritual forging at melting forging ay mataas na. Bilang karagdagan sa pagsasanay, oras na upang magsimulang kumita ng pera. Okay. Oo nga, nagliwanag ang mga mata ni Liu An matapos marinig ang kanyang mga salita. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Tangwulan na pinik niya ito ay dahil sa napakabata pa niya para bigyan ang mga tao ng tiwala. Ngunit ang gininto ang tanda ng Shrek Academy ay lubhang kapaki-pakinabang sa lahat ng oras. Magandang bagay na gumamit ng balat ng tigre bilang isang banner. Ang bilis ng paglipad ng mecha ay napakabilis, at patuloy na ipinadala ni Liu An si Tangwulan malapit sa labas ng lungsod ng Shrek bago siya pinababa. Bilang isang Skydao City Mecha Division, hindi siya makatawid sa hangganan patungo sa Shrek City. Bawal yan. Matapos iwan ang mga numero ng komunikasyon ng isa't isa, kinokontrol ni Liu An ang mecha upang lumipad palayo. Bihira itong bitawan ni Tangwulan, at direktang nagpatawag ng isang soul-guided na taxi. Sa halip na bumalik sa akademya, dumiretso si Tangwulan sa punong tanggapan ng Tangmen Shrek City. Hindi pa niya itinatago ang dalawang espiritual na relikya, at pagkatapos ay bumalik sa akademya pagkatapos makipagpalitan ng mga puntos ng kontribusyon para sa mga espiritual na labi. Bagamat mapanganib ang paglalakbay na ito sa Heavendao City, hindi maliit ang kanyang mga natamo. Si Tangwulan ay mayroon ng mas maliwanag na landas ng pag-unlad sa kanyang isipan. Isa na siyang honorary citizen ng Tiandao City, at makakakuha siya ng 20% discount sa lahat ng binibili sa Tiandao City. Ang transaksyon sa Tiandao City ay gumagamit ng federal na pera. Sa makatuwid, ito ay mas cost-effective para sa kanya upang kumita ng federal coins. Kasama ang kanyang mga kaibigan, magpapalit na lang siya ng mga materyales na pang-forging, at ang mga sobrang materyales ay gagamitin sa pang-forging at saka ibebenta. Nasa Liu An na ang linyang ito. Siya ay handa na subukan at makatipid ng pera sa pamamagitan ng pamemiki. Sa hinaharap, kapag kailangan mo ng espiritual na bagay, pupunta ka sa Tiandao City upang bilhin ito. Sa mga bentahe ng dalawang patong ng tiyuhin at honorary citizen, dapat ay maaari kang gumastos ng medyo maliit na presyo upang makuha ang gusto mo. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang banal na bilog. Siyempre, ang mga kontribusyon na puntos ng Tangsect at ang akademya ay kailangan pa ring kumita. Kung ang espiritual na metal na huwad ay hindi lalampas sa 80% ng antas ng pagsasama, ito ay ibebenta sa kanila. Sa ganitong paraan, ang sariling kapital ay lalakas at lalakas. Ang mas malinaw ang pag-iisip, mas motivated. Pagbalik niya sa work-study dormitory, tanghali na. Bago siya bumalik, kumain muna siya. Ngayong walang makakain ang kolehiyo, talagang nakaka-depress. Ngunit nakaisip din ng solusyon si Tangwulan. Hihintayin na niya ang kanyang sarili na masira ang selyo, at pagkatapos ay pumunta sa inner courtyard para hanapin ang kanyang master, at patuloy na matutunan ang paggamit ng chi at blood energy. Master Yun. Hindi ko kayang iwanan ito. Bang, bang. Kumatok si Tangwulan sa pinto ng silid sa hindi kalayuan. Pumasok ka. Ang boses ni Yuan Yahui ay nanggaling sa loob. Itinulak ni Tangwulan ang pinto at pumasok. May iniimpake doon si Yuan Yahui, dahil medyo mainit ang panahon ngayon, hindi siya masyadong nagsusuot, mixing palda at malalaking vest. Dahil nakayuko siya para mag-impake ng mga gamit, tumambad ang isang bahagi ng kanyang puting hita. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Tangwulan na makaramdam ng kaunting kahihiyan, at nagmamadaling huminto, dapat ko bang iwasan muna ito? Sinabi ni Yuan Yahui nang hindi lumilingon, ano ang dapat iwasan?
Hindi mo ba gusto ang mga babae? Ha? Natigilan si Tang Wulan, ano ang ibig sabihin ng ayaw sa mga babae? Natapos din maglinis si Yuan Enyahui, at malayang tumayo, narinig ko ito nung bumalik ka ngayon. Paano ito? Naging maayos ang biyahe papuntang Heavendao City. Hindi niya makalimutan ang eksenang nakita niya sa simula. Tang Wulan at Le Zhenghao, isipin mo ngayon, nakakagusbumps pa rin sila. Gayunpaman, ayaw niyang makialam sa iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang sariling negosyo upang magustuhan kung sino ang gusto nila. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, muntik na akong mamatay, sa tingin mo ba ito ay makinis? Ha? Anong sitwasyon? Nagtatakang tanong ni Yuan Enyahui. Si Tang Wulan ay nagbigay ng maikling salaysay ng kanyang pakikipagtagpo sa Evil Soul Master. Evil Soul Master. Ang mga mag-aaral ni Yuan Enyahui ay halatang lumiit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ano bang problema mo? Kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Umiling si Yuan Enyahui, medyo namutla ang kanyang mukha, wala lang, naisip ko lang ang ilang bagay mula sa nakaraan. Gayunpaman, hindi madali para sa iyo na bumalik ng buhay sa mga kamay ng Evil Soul Master. Sinabi ni Tang Wulan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nawalan ako ng malay noong mga oras na iyon. Maya-maya, nagawa siyang iligtas ng tiyuhin. Sinabi niya na noong matagpuan niya ako, ganoon na ako. Siguro ang masamang kaluluwang iyon ang akala ng guro ay patay na ako, marahil ay nalaman niyang dumating ang tiyuhin, at wala siyang oras para patayin ako. Posible ang lahat. Nag-isip sandali si Yuan Enyahui, at sinabing, bagaman hindi malaki ang dalawang posibilidad na ito, maipapaliwanag lang ang mga ito sa ganitong paraan. Okay ka lang ba sa iyong mga pinsala? Sinabi ni Tang Wulan, okay lang, hindi ito magiging buhay at maayos. Bahagyang ngumiti si Yuan Enyahui, nakalimutan ko, makapal ang balat ninyo. Sa laban na iyon, maraming beses niyang sinaktan si Tang Wulan, ngunit mabilis na bumangon si Tang Wulan at muling lumaban. Ang kakayahang lumaban ay talagang napakalakas. Yuanan, gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng pabor. Sabi ni Tang Wulan. Ano? Sinabi ni Tang Wulan, mayroon akong pakiramdam ng paglusob kamakailan, at gusto kong umatras ng ilang araw. Kung hindi ka aalis sa dormitoryo, maaari mo ba akong tulungang protektahan ito? Sa totoo lang, dapat walang tao dito. Makinig ka lang. Kung ano man ang mangyari sa akin, huwag lang na may makagambala sa akin. Nag-isip sandali si Yuan Enyahui, at sinabing, ilang araw ang kailangan mo. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko masasabi na hindi ito maganda, hanggat 3 araw, hanggat 7 araw. Hindi lalampas sa 7 araw. Ang ika-4 na layer ng sail ay niluwagan, at ang kanyang katawan ay naipon ng sapat sa kamakailang panahon, naniniwala si Tang Wulan na ang oras para sa tagumpay na ito ay hindi dapat masyadong mahaba. Okay. Tumawag ka sa akin noong nagsimula ka. Masayang sumang-ayon si Yuan Enyahui. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, okay, iyon na. Kapag umalis ako sa customs, bibigyan kita ng isang piraso ng espiritual na metal. Nagliwanag ang mga mata ni Yuan Enyahui, ito ang sinabi mo, hindi mo na maibabalik. It's more than 70% fusion. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, gusto mo akong mamatay. Ang 70% pagsasanib ay napakadaling mabuo. 80, sa palagay ko ay medyo mas mataas ang posibilidad. Ito ay isang deal. Si Yuan Enyahui ay hindi nagplano na talagang gusto ang God-based metal, pagkatapos ng lahat, ang rate ng tagumpay ay masyadong mababa. Kahit na nangako si Tang Wulan sa kanya, hindi niya alam kung kailan ito magiging posible. Maghahanda ako ng kaunti, at opisyal na itong magsisimula sa loob ng halos 2 oras. Nag-isip sandali si Tang Wulan at sinabi. Nang walang karagdagang abala, lahat ng 4 na espiritual na bagay ay binawi, at wala siyang anumang partikular na mahusay na paraan ng pag-iimbak, kaya pinakamahusay na gumawa ng mga tagumpay sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa kanyang silid, isinara muna ni Tang Wulan ang mga kurtina at lahat ng bagay upang maputol ang ilaw mula sa labas, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged sa kanyang kama at nagsimulang magnilay. Ito ang pang-4 na pagkakataon. Ang unang 2 beses ay inihanda, ngunit ang ikatlong pagkakataon ay hindi inaasahan. Sa pang-4 na pagkakataon, hindi na siya masyadong kinakabahan, ngunit mas umaasam. Inaasahan ko kung anong mga pagbabago ang maaari kong dalhin sa aking sarili pagkatapos ng tagumpay na ito. Ayon sa mga naunang panuntunan, kung ang selyo ng Golden Dragon King ay hindi makalusot sa 2, bibigyan niya ang kanyang sarili ng isang aura ng sigla at dugo, at ang epekto nito ay medyo katulad ng isang singsing ng espiritu, at maaari rin itong magdala sa kanyang sarili ng isang kasanayan. Ang huling kasanayan ay ang ginintoang katawan ng dragon, na maaaring makapagpataas ng kanyang lakas at sigla. Hayaan ang sarili mong combat power surge. Kaya, ano ang tungkol sa oras na ito? Ano kaya ang mangyayari sa pagkakataong ito? Inaasahan ni Tang Wulan na kung makakakuha siya ng isang kasanayan sa pagkakataong ito, mas mabuti na magkaroon ng isang pangmatagalang kasanayan sa pag-atake.
Kahit na ano, ang kanyang kasalukuyang pangmatagalang kakayahan ay medyo mahina. Ito ay ganap na wala sa proporsyon sa kakayahan ng santukan. Habang nag-iisip, naglabas siya ng 4 na kahon sa storage ring at inilagay sa mesang nasa harapan nila. 4 na kahon, isa gawa sa kahoy, 2 gawa sa jade, at isa gawa sa metal. Unang binuksan ni Tang Wulan ang kahon na gawa sa kahoy, at biglang, isang kakaibang halimuyak ang lumabas. Isa itong malaking bulaklak na mukhang maliwanag at tumutulo. Ang buong katawan ay ipinakita sa ginintuang dilaw, at mayroong hindi bababa sa daan-daang mga petals. Lahat sila ay mukhang mahimulmal, na may isang berdeng sanga ng bulaklak na konektado sa ilalim, baluktot at nakapulupot sa isang kahon na gawa sa kahoy. Naamoy na lang ito ng malakas na halimuyak, at ang dugo sa katawan ni Tang Wulan ay damaloy kasama nito. 1,000 taon na velvet chrysanthemum. Malakas na pag-andar ng mga limbs, dagdagan ang lakas, palakasin ang sarili. Ito ay isang bihirang panlunas sa lahat. Bagaman ito ay 1,000 taon lamang, ito ay napakabihirang. Ang pangalawa na binuksan ni Tang Wulan ay isang dilaw na jade box. Sa dilaw na jade box, mayroong isang tan lamp, na mukhang hindi gaanong nakasisilaw kaysa sa kakaibang velvet chrysanthemum, at wala itong anumang lasa o pagbabago ng enerhiya. Ang pagpapakita ay napakasimple at simple. Ang 1,000 taon na pine fir Ganoderma lucidum, na kilala rin bilang red Ganoderma lucidum, ay banayad at malambot, at nagpapalusog sa mga laman loob. Sa Ganoderma lucidum, hindi ito ang pinakamataas na antas, ngunit sa Ganoderma lucidum, tiyak na ito ang pinakamatuwid at mapayapa. Ang malakas na mga katangiang panggamot ng anumang gamot ay magiging mas masunurin at mas madaling masipsip sa ilalim ng neutralisasyon nito. Bagamat hindi kasing ganda ng Kirong Tangtianzhou ang halaga nitong 1,000 taong gulang na pine fir na Ganoderma lucidum, hindi ito mas malala. Ito rin ay napakabihirang. Pagkatapos ay may isa pang jade box, ang buong katawan ng jade box na ito ay turkesa, na parabang ito ay just ating ng isang malakas na hininga ng buhay. Maingat itong binuksan ni Tang Wulan. Sa loob ay isang bangkos ng mga prutas, mga 30 o 40 piraso, na bawat isa ay kasing laki ng isang butil, ngunit ito ay asol at asol. Mahahanap mo lang ang jade na iyon pagkatapos buksan ang jade box. Ang kahon ay orihinal na puti dahil sa emerald green na kulay ng mga prutas na nakalagay sa berde. Walang bango, ngunit may malakas na hininga ng buhay, ngunit ang hininga ay may nakakapreskong pakiramdam. Ang libu-libong taon ng prutas, na kumukuha ng kahulugan ng walang katapusang buhay, ay tumutubo lamang sa tigang na disyerto. Kilala bilang ang pinakamaningning na kayamanan sa disyerto. Sa disyerto, kung ang isang manlalakbay ay naligaw, ang tsansa ng kamatayan dahil sa kakulangan ng tubig ay napakataas. Ngunit kung nakatagpo ka ng prutas, isang tableta lamang ay sapat na upang magpatuloy sa isa pang 10 araw. Walang nakakaalam kung bakit umiiral ang gayong puno buhay na mga prutas sa tigang na disyerto. Marahil ito ang kababalaghan ng kalikasan. Nakuha ni Tang Wulan ang bangkos ng mga prutas na ito mula sa Tang sect, at talagang malaki ang halaga ng mga kontribusyon na puntos. Ayon sa kahilingan ni Lao Tang, hindi bababa sa 30 prutas ang kailangan para sa 1,000 taong gulang na prutas, na higit pa. Ang halaga ay nasa itaas pa rin ng Kirong Tangtianzhou. Ang huling kahon ay gawa sa pilak puting metal. Isara ang lahat ng hininga sa loob. Binuksan ni Tang Wulan ang kandado sa kahon at binuksan ito. Sa loob ay isang piraso ng metal na parang metal, halos kasing laki ng palad. Ito ay madilim at may kantab na may metal na kinang. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na mayroong 11 bilog ng dark purple na mga linya dito. 1,000 taon na purple cloudwood, isang kahoy na mas matigas kaysa sa mga bihirang metal. Ang mga katangian nito ay lubhang kakaiba, at ito ay lubhang nakakalason. Kapag nasipsip sa katawan, mahahawaan ito ng metal toxicity nito. Ang mga ordinaryong tao ay magiging banta sa buhay kung kumain sila ng kaunti. Bukod dito, ito ay lubhang mahirap, at ito ay hindi madaling kainin. Gayunpaman, para sa master ng kaluluwa, ang 1,000 taong gulang na lilang ulap na kahoy ay napakabihirang, maaari itong mapahusay ang lakas at pagkalastiko ng balat ng tao. Pagkatapos ng panunaw at pagsasanib sa kapangyarihan ng kaluluwa, ang mga lason nito ay sasailalim sa magagandang pagbabago, na gagawing mas nababaluktot ang katawan. Ang 1,000 taong gulang na purple cloudwood ay bihira din, magandang bagay na may presyo ngunit walang market. Sa pagtingin sa 4 na pag-unawa sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Tang Wulan na mapabuntong hininga. Ito ang ika-4 na selyo. Napakataas ng kalidad ng mga espiritual na nilalang na kailangan, paano ito magiging mas mahusay mamaya? Okay lang bang hindi kumita? Hindi sapat ang hindi kumita ng pera para mabili ang mga bagay na ito. Sa pag-iisip na walang magawa, tumayo siya at nagdala ng isang palanggana ng malinaw na tubig na inihanda na sa gilid. Ang unang ilalagay sa tubig ay pine fir Ganoderma lucidum, ilagay ito, ibabad ng halos 10 minuto, at pagkatapos ay ilagay sa Kirong Tangtianzhou. Pagpasok ng velvet chrysanthemum sa tubig, ang malinaw na tubig ay biglang naging maputlang ginto, napakaganda.
Nahawahan ng maputlang gininto ang kulay na ito, ang Millennium Pine Fir Ganoderma lucidum ay nagsimulang magbuga ng malabong kayumanggi. Ang ikatlong bagay na inilagay sa tubig ay Thousand-Year Purple Cloudwood. Ang Zayan mo ay napaka-domineering, tulad ng tubig, agad-agad na umaalingaw ng isang layer ng parang tinta na kulay, at sa lalong madaling panahon ang palanggana na ito ng malinaw na tubig ay nagiging maputik. Sinabi ni Old Tang kay Tang Wulan ang isang lihim na recipe, na siyang relasyon sa pagitan ng Kirong Tang Tianzhu at Zayan mo. Ang dalawang espiritual na bagay na ito ay may mga espesyal na epekto na umaakma sa isa't isa. Sa apat na espiritual na bagay, ang halaga ng Thousand-Year Purple Cloudwood ang pinakamababa, higit sa lahat dahil ito ay napakahirap gamitin. Kasabay nito, ito ay lubos na nakakalason. Kung ang isa ay hindi mabuti, ito ay kakainin muli ang katawan, kaya walang masyadong mga tao na talagang maglakas loob na gamitin ito. Gayunpaman, kung ang Thousand-Year Purple Cloudwood at ang Thousand-Year Chi Velvet Tungtian Chrysanthemum ay pinagsama-sama, ang sitwasyon ay magiging ganap na naiiba. Ang Kirong Tungtian Chrysanthemum ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa Astragalus sinensis. Kapag ibabad sa maligamgam na tubig, ang dalawang mauunawaang katangian ng panggamot ay paghaluin, na lubos na makakabawas sa toxicity ng Astragalus sinensis. Kasabay nito, ito ay mabubulok at magiging isang tunay na gamot na magagamit. Kung ang lihim na formula na ito lamang ang ipapasa, ang halaga ay hindi makalkula. Ang halaga ng Zayan mo ay halos 1/6 lamang ng halaga ng Kirong Tang Tianzhu. Kung available ang formula na ito, malamang na agad natataas ang halaga ng Zayan mo. Nang makitang palalim ang likido sa palanggana, kinuha ni Tang Wulan ang bangkos ng 1,000 taong gulang na prutas sa halip na ilagay ang mga ito sa palanggana, ngunit isa-isa itong inihagi sa kanyang bibig. Ang lasa ng hilaw na prutas ay hindi masyadong maganda, ito ay napakaasim at astringent. Ngunit sa tuwing kakain ka ng isa, ang malakas na hininga ng buhay ay tataas, at ang likido ng katawan sa iyong bibig ay tataas at ang iyong bibig ay puno ng tamis. Ang paglunok ng likido sa katawan, isang malabong halimuyak ang lalabas sa buong katawan. Nakakalasing talaga ang feeling ng ecstasy. Hindi nagtagal, isang bangkos ng millennia-old na prutas ang pumasok sa kanyang tiyan, at isang layer ng asul at asul ang lumitaw sa buong balat ni Tang Wulan. Pagkatapos ay itinaas niya ang palanggana sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang mga kamay, at nilunok ang malalim na likidong may malalaking subo sa gilid ng palanggana. Ang lasa na iyon. Talaga, hindi ito kahanga-hanga. Ang hilaw na prutas ay maasim at astringent, ngunit ang palayok ng likidong ito ay parehong matamis, mapait, maanghang at maalat. Sumimangot si Tang Wulan at uminom ng mga lagok. Hanggat iniisip niyang hindi mabilang ang halaga ng naturang palayok ng mga bagay, pakiramdam niya ay hindi ganoon kahirap tanggapin ang lasa. Walang basura, walang basura. Ang gana ni Tang Wulan ay may mahalagang papel sa oras na ito. Uminom ng isang palanggana ng tubig, bagamat medyo puno na ang kanyang tiyan ay ayos lang. Sa palanggana, nandoon pa rin ang tatlong espiritong nilalang, tutal hindi pa natutunaw ng malinaw na tubig. Gayunpaman, ang mga kakaibang bagay, ang hitsura ng tatlong espiritong nilalang ay lahat ay nagbago. Ang orihinal na magandang velvet chrysanthemum ay naging kulay abo na ngayon, at wala ng bango. Ang 1,000 taon na lilang ulap na kahoy ay direktang naging kulay ng ordinaryong kahoy, at ang lalim nito ay nawala. Ang Pine Fir Ganoderma lucidum ay medyo mas mahusay, ito ay nagiging itim, na walang espiritualidad. Ito ay talagang isang kahangahangang formula. Ang tatlong uri ng mga espiritual na bagay ay nagpupuno sa isa't isa, at ang mga monarko at mga ministro ay tumutulong sa isa't isa, pinasisigla ang kanilang espiritualidad at pinagsama ang mga ito. Ang palayok ng likido ay halos piniga ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto. Nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan, una sa lahat ang naramdaman ni Tang Wulan ay matinding kirot na parabang malapit na siyang magtae. Hindi maglakas loob na magpabeya, agad siyang bumalik sa kama at naupo ng naka-crossleg, ang proseso ng pagsira sa selyo, na talagang nagsimula. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ng Kirong Tang Tianzhu at Zayan mo ay napakalabis. Matapos ang dalawa ay pinagsama, bagaman maaari nilang bawasan ang toxicity, ang lakas ng mga nakapagpapagaling na katangian ay tumaas din sa geometrically. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang Pine Fir Ganoderma lucidum para sa neutralisasyon. Pine Fir Ganoderma lucidum consolidates ang kakanyahan, nourishes ang 5 panloob na organo, at neutralisahin ang mga katangian ng 2 gamot. Kaakibat ng pagsulong ng enerhiya ng buhay sa pamamagitan ng prutas, ito ang bumubuo ng perpektong kombinasyon ng 4 na espiritual na bagay na ito. Gayunpaman, ito ay isang sakit pa rin ng tiyan. Masakit. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagpasma ng tiyan ni Tang Wulan, talagang gusto niyang iluwa ang mga bagay na kainuman niya. Pero hindi ko kaya. Lahat ng pera, lahat ng pera. Bilang isang kuripot, si Tang Wulan ay nagbigay ng buong lakas sa kanyang lakas na huwag matakot sa sakit o pagdurusa sa oras na ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtitiis, at sa parehong oras ay pinasisigla ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan at nagtutulak sa mga nakapagpapagaling na katangian na gumala sa loob ng katawan. Unti-unti, ang sakit ay unti-unting naging nagliliyab na init.
Ang asul at asul na kulay ng katawan ni Tang Wulan na orihinal na ginawa sa pamamagitan ng pagkuha ng hilaw na prutas ay naging pulang-pula. Ang buong tao ay parang lutong red jade shrimp, hindi maipaliwanag na kakaiba. Ang init sa katawan ay tumataas, at ang labis na nakapagpapagaling na mga katangian ay nagngangalit, ang mga pores ni Tang Wulan ay bumukas lahat, at ang mahinang halimuyak ng gamot ay na-spray out. Sa labas ng pinto, hindi alam ni Yuan Enyahui kung kailan ito dumating, kaya naka-cross-leg siya sa harap ng dormitoryo ni Tang Wulan. Gumalaw ang ilong, at bakas sa mukha niya ang pagkagulat, ang bango ng gamot. At saka, sa pagiging steady lang, parang may nakaka-relax at masaya na pakiramdam. Siya rin ay isang malakas na tagapaglinis ng katawan, nakaupo na naka-cross-leg, tahimik na inaamoy ang amoy ng gamot at ipinapasok ito sa katawan. Mainit ang buong katawan, malinaw na tiningnan ni Tang Wulan ang kanyang katawan, at itinuring ang kanyang sarili bilang kanyang katawan. Duguman, kalamnan, buto, at laman loob, may malabong gininto ang kulay sa buong katawan niya. Bagamat hindi halata, ito ay tunay na pag-iral. Si Tang Wulan ay lubos pang ang nakatitiyak na dahil mismo sa pagkakaroon ng gininto ang layer na ito ay maaari siyang magkaroon ng napakalakas na kakayahan sa pagbawi. Ang kakayahan sa pagbawi na higit pa sa mga ordinaryong tao ay nagligtas sa kanya ng higit sa isang beses. Lumagpas, ang ika-4 na selyo. Dahil sa lakas ng espiritu, ang malakas na kapangyarihang panggamot ay sumugod sa ika-4 na selyo na puno na ng mga bitik. Para bang nararamdaman ang kanyang singil, nagkaroon ng marahas na pagbabago-bago sa loob ng selyo. Boom, nagkaroon ng marahas na dagandong sa katawan. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang katawan na ganap na lumiwanag, at ang malalim na dragon ay umungol mula sa kanyang dugo. Ang lahat ay naging makikinang na ginto. Bagamat nabasag na niya ang 3 seal, ang kamalayan ni Tang Wulan ay karaniwang walang malay sa 3 tagumpay na iyon. Sa gayong mga kalagayan, imposibleng makita niya ng malinaw ang kanyang pisikal na kalagayan. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, ang epekto ng selyo ay natapos sa isang gabi. Napakalinaw ng kanyang kamalayan, at malinaw na naramdaman niya na sa sandaling nabasag ang ika-4 na selyo, hindi mabilang na mga ginto ang bumuhos mula sa kanyang sariling mga paa at daan-daang mga kalansay at kumalat sa kanyang buong katawan. Ang mga gintong ito ay pinagsama sa kanyang katawan, na napakalakas noon. Sa ilalim ng epekto nito, ang epekto ng gamot ay mabilis na hinihigop ng kanyang sariling katawan. Saan man dumaan ang gininto ang daloy ng hangin, ang buong katawan ay puno ng kapunuan, ngunit sa parehong oras ay mabilis itong hinihigop. Kung ikukumpara sa mga nakaraang tagumpay, ang sakit na naranasan sa pagkakataong ito ay malinaw na mas maliit. Napakakinas ng daloy ng gintong hangin. Matapos ang kapunuan ay tumagal ng isang yugto ng panahon, ito ay unti-unting nawawala. Sa halip, ito ay isang hindi maipaliwanag na kaginhawaan. Pakiramdam. Parang na-activate ang bawat cell sa katawan, palakas ng palakas ang dagandong ng dragon sa katawan. Sa ibabaw ng invisible na katawan ni Tang Wulan, ang buong katawan ay natatakpan ng mga gintong linya, lalo na ang dasway sa likod, naganap na naging isang makinang na gininto ang kulay. Ang sariling aura ni Tang Wulan ay lumakas, at ang pagbabago-bago ng kanyang sigla at dugo ay gumawa ng pagdudurog, na tunog tulad ng isang malaking ilog sa Yangtze River. Sa noo, lumitaw ang isang gininto ang hugis brilyante na sukat, at ang mga kaliskis ay unti-unting naging malinaw, tulad ng mga kristal. Ang kanang braso ay ganap na natatakpan ng gintong kaliskis ng dragon, at ang mga balikat at dibdib ay natatakpan din ng kaliskis. Habang hinihigop ang kakanyahan na nilalaman sa ika-4 na selyo ng Golden Dragon King, ang mga kaliskis ay nagsimulang dahan-daang kumalat, una nang ganap na natakpan ang leeg ni Tang Wulan, at pagkatapos ay kumalat sa kabilang bahagi ng dibdib, hanggang sa ang buong kaliwang balikat ay natakpan din. Takpan ito bago huminto. Lalong lumiwanag ang mga gintong guhit sa ibang parte ng kanyang katawan, at mas kumapal ang kanyang hininga. Ang chi at dugo ay patuloy na nagbabago, at sa isang gintong halo ang lumabas mula sa katawan, na gumagalaw sa buong katawan. Kaagad pagkatapos, ang pangalawang singsing ng gintong halo ay lumabas din sa katawan. Ang bagong panganak na gintong halo ay medyo puti pa sa simula, ngunit mabilis itong naging isang makinang na gininto ang kulay. Ang dalawang singsing ng espiritu ay umakma sa isa't isa, ng regular. May ritmo sa kanya. Ang buong buto ni Tang Wulan ay kumaluskos at ang kanyang katawan ay nakataas ng ilang sentimetro. Ang chi at pagbabago-bago ng dugo sa katawan ay sumanib sa kapangyarihan ng kaluluwa, na nagtutulak sa kapangyarihan ng kaluluwa na magmadali, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas solid at malambot sa ilalim ng impluwensya ng chi at dugo, at nagkaroon din ito ng bahagyang pagtaas sa sarili nito. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay, sa katunayan, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay palaging nasa ilalim ng impluwensya ng chi at dugo, at ang chi at dugo ay hindi maaaring direktang madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ngunit palagi niyang tinutulungan siyang linisin at i-compress ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas condensed. Ang katawan ng tao ay parang lalagyan. Ang pagpapalawak ng mga meridian at ang pagtaas ng lakas ng katawan ay nagpapataas ng kapasidad ng lalagyan. Ngunit kahit na ano, kahit sa antas ng title Daoluo,
limitado pa rin ang kapasidad ng lalagyan. Kung ang espiritong kapangyarihan na nakapaloob dito ay sapat na solid, kung gayon ang kanilang lakas ay mababawasan, at sila ay natural na makakapag-imbak ng mas maraming espiritong kapangyarihan. Ang mga kasanayan sa pagkompres ng kapangyarihan ng kaluluwa at pagpino ng kapangyarihan ng kaluluwa sa pangkalahatan ay nagsisimula pagkatapos ng antas ng hari ng kaluluwa, dahil sa oras na iyon ang kakayahan ng katawan na mapaglabanan ito ay nagsisimulang maging limitado. Gayunpaman, ang sariling makapangyarihang chi at dugo ni Tang Wulan ay nagsimulang tumulong sa kanya na i-compress at linisin ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ng maaga, na sa mismong sarili ay siya ring dahilan kung bakit dahan-daang tumaas ang kanyang kabuuang antas ng kapangyarihan sa kaluluwa. Kung hindi dahil sa lakas ng kanyang kaluluwa na higit na maikli kaysa sa karaniwang tao, paano niya magagawang mag-atubili na makipaglaban sa isang True Titan na kasing lakas ni Yuanan Yahui? At ang bentahe ng Soul Power Compression ay mas maipapakita kasama ng pagpapabuti ng sariling lakas. Sa pakiramdam na komportable, si Tang Wulan ay unti-unting pumasok sa malalim na pagmumuni-muni, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay sumasalamin sa kanyang dugo, at ang liwanag ng kaliskis sa kanyang katawan ay kumikinang ng mahina. Matapos masira ang ika-4 na selyo, ang kanyang lakas ay walang alinlangan na tataas sa susunod na antas. Unti-unting kumupas ang halimuyak ng gamot, at nang muling imulat ni Yuanan Yahui ang kanyang mga mata, kinaumagahan na. Pagtayo at pagunat ng kanyang katawan, ang kanyang magandang mukha ay biglang nagpakita ng bakas ng pagkagulat. Sa loob lamang ng isang araw, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang katawan ay tila nahuhugasan, at ang kanyang buong katawan ay malagkit at mamantika, na may isang layer ng kulay abo na mga dumi, na labis na nagpahirap sa kanya. Ngunit alam niya na ang pag-alis ng mga dumi mula sa katawan ay lubhang kapaki-pakinabang sa sarili niyang pagpapalakas ng lakas. Pero, ngayon gusto kong tulungan siyang protektahan ang batas, ano ang magagawa ko? Karamihan sa mga batang babae ay gustong maging mas malinis kaysa sa mga lalaki, at ang mahinang amoy ng mga dumi sa kanilang mga katawan ay talagang hindi mabata para kay Yuanan Yahui. Tumingin sa paligid, pagkatapos ay makinig ng mabuti. Sa katunayan, walang pupunta sa dormitoryo ng work study. Balikan ang dormitoryo ni Tang Wulan. Bahagyang maririnig ang tunog ng kanyang mahabang paghinga, at halatang hindi matatapos ang pagmumuni-muni. Hugasan mo na lang sa bakuran at kalimutan mo na. Si Yuanan Yahui ay isang taong may napaka-contractual na espiritu. Nangako siyang tutulungan si Tang Wulan na protektahan ang batas. Bukod dito, nakinabang din siya sa proseso ng paglilinang, kaya dapat niyang gawin ito. Hindi pwedeng umalis ng ganito. Sa sandaling ito, kumuha siya ng 2 balde ng malinis na tubig at kumuha ng 1 pang piraso ng malinis na damit. Kahit medyo malamig si Shimizu, syempre wala lang ang pangangatawan niya. Muling kinumpirma ni Yuanan Yahui na huminga ng matagal si Tang Wulan at hindi madaling tapusin ang kanyang cultivation. Saka lamang hinubad ang kanyang damit, itinapon ang maruruming damit sa lupa, at hinugasan ang kanyang katawan ng tubig sa balde. Sobrang komportable. Ang tubig ay malamig at nagyayelo, na may kaunting pananabik. Ngunit ang mga dumi sa katawan ay nahugasan, at ang balat ay naging bahagyang pula sa ilalim ng pagpapasigla ng malamig na tubig. Malabo, nakikita ko na ang balat ay naging mas maislan at bahagyang may kantab. Ano ang ginagawa ni Tang Wulan noon? Ang panggamot na insenso na iyon ay talagang may epekto. Kung tutusin, maswerte rin siya. Matapos kunin ni Tang Wulan ang 4 na espiritual na bagay, dahil mataas na ang lakas ng kanyang sariling katawan, mayroon siyang kakayahan na makuha ang diwa ng ika-4 na selyo. Ang Soul Power Cultivation Base ay limitado rin sa 3 ring. Sa makatuwid, kapag ang mga epekto ng 4 na espiritual na bagay ay nasisipsip, ang bahagi nito ay ibinubuga sa pamamagitan ng kanyang mga butas, dahil ang selyo ay napakabilis na masira, at ang epekto ng gamot ay hindi pa ganap na hinihigop ng ilang sandali. Absorbed in. Na-absorb lang ang essence nito. At ang panggamot na halimuyak na nagmumula sa kanyang mga butas ay dinadalisay mismo ng kanyang katawan, at 4 na espiritual na bagay ang pinaghalo. Kung walang ibang tao sa paligid, masasayang ang pabangong panggamot na ito. Ngunit pumayag si Yuanan Yahui na protektahan ang dharma ni Tang Wulan, personal na binabantayan ang pinto, ang mabubuting tao ay ginagantimpalaan, at sinisipsip ang mga pabangong panggamot na ito. Nakuha niya ang 1/4 ng nakapagpapagaling na epekto ng 4 na espiritual na bagay. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng race eta na ipinasa ng Old Tang kay Xiao Tang ay maliwanag. Siyempre, ito rin ay dahil ang sariling katawan ni Tang Wulan ay hindi nangangailangan ng ganoong kalakas na epektong panggamot sa ilang sandali. Masasabing nangyayari ang ganitong sitwasyon kapag pinagsama-sama ang iba't ibang sitwasyon. Kung tutusin, napakarami na niyang nakain na masasarap na bagay sa lugar ni Zhenhua noon, at ang kanyang nutrisyon ay lumampas sa pamantayan kamakailan. Unti-unting natangay ang dumi sa kanyang katawan, hindi maiwasan ni Yuanan Yahui na mamangha habang nakatingin sa kanyang mapuputing balat. Siya ay may mahaba at balingkinitan, may mga bukol, at lumaki ng husto. Saglit niyang inunat ang katawan, kitang-kita ang maganda niyang hubog. Sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, ang buong katawan ay natatakpan ng isang sapi ng malabong ginto, na parang isang diwata. Pagkatapos niyang ayusin ang mahaba niyang buhok, tumalikod siya at kinuha ang damit niya. Thick.
Ang bahagyang ingay ay biglang lumitaw, kahit na ito ay nasa bakuran, lahat ng uri ng natural na ingay ay palaging naroroon, at ang tik na ito ay hindi halata. Ngunit para kay Yuan Yahui, na nakakarinig at nakakita, hindi na ito mas malinaw. Mabilis siyang tumalikod at sabay suot ng jacket sa katawan niya. Halos tumirik ang kanyang mga mata, nakatingin sa direksyon ng tunog. Sa lupa, hindi ko alam kung kailan, may pamatak na dugo. Kitang-kita sa bakuran ang matingkad na pulang dugo. Napasigaw si Yuan Yahui, ang kanyang maselang katawan ay biglang tumalon, at siya ay nasa himpapawid, ang laki ng kanyang katawan ay nagsimulang bumukol at lumaki, at ang Titan Great Ape Martial Spirit ay pinakawalan. Isang mahinang boses ang nagmula sa gitna ng mga puno, huwag na, kararating ko lang, hindi ko sinasadya, Sa gitna ng mga hiyawan, isang figure ang bumaba mula sa langit, at ang figure nito ay mabilis na kumikislap, gumagala-gala sa looban na parang multo at tumatakbo ng ligaw. Ang malaking figure ni Yuan Yahui ay sumabog sa isang suntok, at patuloy na sumabog sa hangin. Sapat na ang air cannon para basagin ang malaking bato. Ang tao ay napakadulas at mabilis. Sa ilang sandali, maraming figure sa bakuran, at sa ilang sandali, talagang nabigo si Yuan Yahui na tamaan siya sa katawan. Asshole! Papatayin kita, papatayin kita. Nakilala ni Yuan Yahui ang hitsura ng kabilang panig sa sandaling ito. Hindi ba si XCXC? Nang malaman niyang ang taong ito ay si XCXC, ang unang pumasok sa isip niya ay, paano na naman siya at ang lalaking ito? Tumakbo si XCXC at pinunasan ang ilong na naging sanhi ng gulo kanina, hindi pa rin kumalma ang malakas na pagpintig sa kanyang puso. Ito ay lumabas na pagkatapos ng pag-uwi, ang taong ito ay muling nakipagkita sa kanyang pamilya sa loob ng ilang araw at nagsimulang magsanay. Pero hindi ko alam kung bakit, ang pakiramdam ng paglilinang sa bahay ay laging nagpaparamdam sa kanya na hindi siya mabilis na umuunlad sa akademya. Nang maisip niya na si Tang Wulan at Yuan Yahui ay parehong nandito sa akademya, nakilos niya ang kanyang isip at nagpas siyang bumalik ng maaga at magsanay kasama sila. Kara-rating lang talaga niya. Bilang isang Agile Attack Type War Spirit Master, at binalak niyang bigyan ng sorpresa sina Tang Wulan at Yuan Yahui, kaya tahimik niyang hinawakan ang courtyard. Pagdating niya, nakita niya si Yuan Yahui na komportableng inunat ang kanyang katawan. Bagamat saglit lang iyon, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman na lamang niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang utak, at bago siya tahimik na umatras ay isang patak ng nosebleed ang tumulo mula sa kanyang ilong. Ito ay humantong sa pag-atake ni Yuan Yahui na parang isang marahas na bagyo. Lihim na bamulong si XCXC sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang ugali ni Yuan Yahui. Sa wakas, ang relasyon sa pagitan ng lahat ay nagkasundo pa lang, ngunit nangyari na naman ang ganito, at talagang nakaramdam siya ng mali. Si Yuan Yahui ay naliligo sa bakuran ng mag-isa, sino ang makakaisip nito? Bakit wala siya sa sarili niyang kwarto, hindi niya sinasadya this time? Ngunit maaari bang huminto si Yuan Yahui sa pangangatuwiran sa kanya? Ang sagot ay syempre hindi. Ang suntok na air cannon ay walang awang sumabog sa hangin, at ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay patuloy na pumutok. Kinuha ni XCXC ang kakaibang kaalaman ng Tangsek tungkol sa mga multo at anino sa sukdulan, kaya halos hindi siya makaligtas sa mga bitek ng air cannon. Mula noong semestre na ito, siya ay nagtatrabaho ng gusto, at ngayon ang Ghost Trail ay medyo may kabuluhan, at umiiwas siya ng buong lakas, si Yuan Yahui ay walang kinalaman sa kanya ng ilang sandali. Tigilan mo ako. Galit na umungol si Yuan Yahui. Ayoko. Ayokong mamatay. Napasigaw si XCXC, na mas binilisan pa ang kanyang lakad. Kung tutusin, pwede na siyang magmadaling lumabas sa work-study dormitory area, pero kahit bakasyon, siguradong may mga guro ang kolehiyo. Kapag napag-alamang nagtatrabaho sila sa akademya, hindi ba sila paparusahan muli? Bukod dito, nakitang naliligo si Yuan Yahui, at napakahiyang ikalat ito, hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para na rin kay Yuanan. Kaya naman, kahit na hirap na siyang umiwas, hindi pa rin siya nagmamadaling lumabas, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtiis. Sa tingin mo kaya mong tumakbo? Napasigaw si Yuan Yahui, at biglang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Kasabay nito, ang pang-apat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, ang troll na Titan. Muling namamaga ang katawan, at ang magkabilang kamao ay nakasalpak sa hangin. Isang grupo ng malalakas na air cannon ang lumipad patungo sa gitna ng maliit na patio ng lugar ng dormitoryo. Pagkatapos, ang pangalawang grupo ng mga air cannon ay naabutan ng kidlat mula sa likuran, at ang dalawang grupo ng mga air cannon ay nasa himpapawid. Nang magkabanggaan sila, nagkaroon ng malalim na dagandong. Boom! Nagkalat ang malalakas na alon ng hangin, at si XCXC, na mabilis na tumatakbo, ay biglang napaangat ng malakas na resulta ng enerhiya. Malakas na siya. Nang iangat si XCXC, nagulat siya. Matagal na siyang hindi lumaban kay Yuanan, at halatang mas malakas siya kaysa sa laban na iyon. Yuan Yahui Troll ang malaking katawan ni Titan ay pumailang lang sa langit na parang kanyan. Halos isang hininga lang ang inabot para maabutan si XCXC, na napaangat ng hangin.
Ang malakas na aura ay inapi, ang nakita ni XCXC ay isang malaking anino. Gayunpaman, pagkatapos ng nakaraang pagtugis, ang mentalidad ni XCXC ay naging matatag din. Ang pangatlong spirit ring ay kumislap sa kanyang katawan, at ginamit ito ng Light Dragon clone. Bahagyang umindayog ang katawan sa hangin, at agad na nahati sa dalawa, naging dalawang silhouette, at pagkatapos ay magkadikit ang dalawang silhouette sa isa't isa gamit ang apat na palad at sabay na itinulak. Biglang, sa sandaling sumugod si Yuanan Yahui, ang dalawang XCXC ay nakaharap na sa parehong oras. Tumabi sa gilid at bumaril. Ha! Ang orihinal na akala ni Yuanan Yahui ay tiyak na mananalo siya sa pag-ataking ito, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong paraan si XCXC para makatakas. Pero napakabilis din ang reaksyon niya. Sa isang suntok at isang puntos, sabay na pumutok ang dalawang air cannon, na hinabol ang dalawang XCXC ayon sa pagkakasunod. Hinawakan ng dalawang XCXC ang isang daliri ng paa sa bubong at umangat sa hangin. Ang isa ay tumapak sa ghost trail, gamulong sa gilid, at direktang bumagsak sa lupa, na gumawa ng ibang tugon. Dalawang avatar, ang puso ay nahahati sa dalawang kontrol, si XCXC ay talagang nagtrabaho ng husto, at sa oras na ito ay nagpakita ng kanyang mahiwagang epekto. Bagamat malakas ang air cannon ni Yuanan Yahui, hindi naman ito all-round attack, at ito ay nasa work-study dormitory, kaya't siya ay may maingat na mga kuha. Walang paraan upang ganap na mabuo ang lakas. Bigla, pagkatapos tumakbo ang dalawang clone ni XCXC sa magkaibang direksyon, talagang hindi nila siya mahuli. Huwag tumakbo kung may kakayahan ka. Galit na sigaw ni Yuanan Yahui. Ang tanga mo kung hindi ka tatakbo. Hindi kumbinsido na sabi ni XCXC. Medyo nagalit din siya matapos siyang habulin. Si Yuanan ay talagang hindi maawin. Kung ngayon lang nahawakan ang air cannon, siguradong nagbabalat na ito. Ang pagiging nahuli niya, maaari ka pa bang magkaroon ng iyong sariling kabutihan? Papayagan kitang tumakbo. Biglang lumiit si Yuanan Yahui, at lumabas ang isang pares ng itim na pakpak mula sa likuran, na pinakawalan ng kanyang pangalawang espiritu, ang nahulog na anghel. Ang kanyang nahulog na anghel ay mayroon pa ring tatlong singsing na espiritu, ngunit ang kanyang bilis ay biglang lumundag pagkatapos niyang baguhin ang kanyang espiritu. Sa pamamagitan ng paggalaw sa kawalan ng kanyang kanang kamay, nagsimula ang magic sword at umikot sa hangin, at biglang, ang madilim na enerhiya ng malaking tolda ay kumalat sa lahat. Madilim na langit. Nakakasakit ang dark sky curtain ni Yuanan Yahui, at kapag natatakpan na ito, malakas pa rin ang control effect nito. Mula nang matalo kay Tang Wulan at sa kanyang koponan, si Yuanan Yahui ay nagsumikap ng husto sa kanyang cultivation. Ang kanyang dalawang dakilang espiritu ay pawang pinakamataas na antas ng pag-iral. Ang pag-unlad ng sariling kakayahan ni Yuan ay lubos na nagpabuti sa kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang madilim na kalangitan ay ipinakita sa kanya na may mga katangian ng kanyang nahulog na anghel. Sa pilitang pinakawala ng higit sa isang katlo ng kapangyarihan ng kaluluwa sa isang iglap, na bumubuo ng isang madilim na kalangitan, bumagal, nakakapinsala sa mga kalaban, at nagko-control sa isang malaking hanay. Ang pangmatagalang kakayahan sa pag-atake ni Yuanan Yahui at malapit na labanan ay napakalakas, ang tanging problema ay hindi sapat na kakayahang umangkop. Kapag nakatagpo ka ng isang partikular na mabilis na kalaban, magkakaroon ng mga problema. Parang kaharap niya ngayon si XCXC, kaya nilikha niya ang husay ng Dark Sky of Fallen Angel para makontrol ang kalaban sa maikling panahon. Bagamat kumokonsumo ito ng malaking pera, basta't mabigyan lang siya ng pagkakataong makalapit sa kanyang kalaban, kung gayon, sa pag-asa sa lakas ng Titan Great Ape, tiyak na makakapagdulot siya ng matinding pinsala sa kalaban. Sa kasamaang palad, si XCXC ang naging una niyang eksperimento sa malaglag na langit na ito. Naramdaman na lang ng dalawang avatar ni XCXC na humigpit ang kanilang mga katawan, na parang nasa kumunoy. Upang mapaglabanan ang kakayahan ng kadiliman na masira, ang kanyang sariling liwanag na katangian ay mabilis na pinakawalan, ngunit ang bilis ay mabagal. Ang ghost trail ay lubos na pinaghigpitan. Pagkatapos ay nakita niya na ang katawan ni Yuanan Yahui ay bumukol at lumaki muli, at ang Titan Great Ape ay bumalik, at isang clone ang agad na nawasak ng pambobomba ng Titan Great Ape. Napakalinaw ni Yuanan Yahui tungkol sa sitwasyon ng clone ni XCXC. Hanggat may clone, hindi masisira ang main body kaya walang awa ang first move niya. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik, at bago matapos ang madilim na kalangitan, lumapit siya sa pangunahing katawan ni XCXC at sinuntok si XCXC ng isang suntok. Hindi ko alam kung bakit, biglang naramdaman ni XCXC na parang nabawasan ng gusto ang lakas ng suntok ni Yuanan Yahui, at hindi ito air cannon. Nagpapakita ba siya ng awa sa ilalim ng kanyang kamay? Walang paraan para magtago, at hindi nilayo ni XCXC na gamitin ang kanyang spirit skills para dalhin ito ng husto. Napapikit na lamang siya, ipinatong ang mga kamay sa harap niya, at punong-puno ng mapait na ngiti ang mukha. Bang! Ang alon ng hangin ay gamulong. Napaatras si XCXC ng ilang hakbang, ngunit nagulat siya nang makitang walang sakit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang nakasisilaw na ginto ang kanyang nakita. Hindi ko alam kung kailan, may tao na sa harapan ko.
Mula sa likod, ang kanyang mga balikat, likod at kanang braso ay natatakpan ng gintong kaliskis. Ang bawat tagaytay ng mga kaliskis na hugis diamante ay bahagyang nakataas at puno ng texture. Ang kanyang likod ay malawak at matatag, na nagbibigay sa mga tao ng matibay na pakiramdam. Isa sa mga palad niya ang nakatayo sa harap ng kamao ni Yuan Yahui. Boss, tulong! Sigaw ni Exi. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, ikaw nakaawa-awang bata, paano mo nagalit si Yuanen? Hindi ba? Na-shot ito sa oras sa kritikal na sandali, at si Tang Wulan ang hamarang sa suntok ni Yuan Yahui. Sa pagtingin kay Tang Wulan, ang mga mata ni Yuan Yahui ay kumislap sa gulat. Parang lumakas na naman ang kapangyarihan ng lalaking ito. Bagamat ngayon lang siya huminto, napakadali niyang pigilan. Sinabi ni Tang Wulan, Yuanan, huwag gawin ito, linawin natin ito bago magsalita. Paano ka nasaktan ni Exi? Mabangis na sinabi ni Yuan Yahui, hindi dahil sa iyo. Kinuha niya ang malinis na damit sa tabi niya, tumalikod at tumakbo. Lumingon si Tang Wulan, ang gininto ang kaliski sa kanyang katawan ay tahimik na kumupas, at binigyan niya si Exi ng nagtatanong na tingin, ano ang mali? Okay, bakit naging masama ang ugali ni Yuanen? Mapait na ngumiti si Exi at sinabing, nakakita ako ng mga bagay na hindi dapat makita. Sa ngayon, maikli niyang sinabi ang sitwasyon noong panahong iyon. Habang nakikinig si Tang Wulan, nagiging estranghero ang kanyang ekspresyon. Parang may kaugnayan talaga ito sa kanya. Naligo si Yuanen sa bakuran dahil mabait itong protektahan ang sarili. Nakita ito ni Exi, na bumalik ng maaga, ito. Kung talagang sasabihin mo kung sino ang tama at kung sino ang mali, mahirap talagang sabihin, hindi ito katulad ng huling pagkakataon. Noong huling nasa kwarto si Yuanan, pumunta si Exi para silipin ang kwarto ng ibang tao. Ito ay hindi makatwiran sa una, ngunit sa pagkakataong ito ay may ilang mga kadahilanan na nagkataon dito. Gusto ko talagang sabihin na ang kasalanan ni Exi ay dahil kay Exi. Hindi ito patas. Pagkaraan ng maikling panahon, naglakad pabalik si Yuan Yahui pagkatapos magbihis. Namutla ang mukha niya. Sa pagtingin kay Exi, talagang gusto niyang durugan ang taong ito. Dalawang beses nang nakita ang katawan niya ng lalaking ito, paano na kaya ito? Paano kaya? Asshole, patayin mo siya. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Exi, at nakatayo siya doon na walang imik. Maaari lamang dumating si Tang Wulan upang kumilos bilang ang matandang tagapamayapa, Yuanan, pasensya na talaga. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, dapat mo akong protektahan, kaya. Medyo awkward siyang huminto bago nagpatuloy, gayunpaman, hindi sinasadya ni Exi. Bumalik siya ng maaga, orihinal na nilayo na bigyan tayo ng sorpresa. Dapat nakita niya ang sandaling iyon, at natuklasan mo. Exi, mabilis kang umami ng pagkakamali kay Yuanan. Sa anumang kaso, sinamantala ni Exi. Ibinaba ni Exi ang kanyang ulo at sinabing, I'm sorry, it's my fault. Hindi ako dapat bumalik ng walang sinasabi. Gayunpaman, isang beses ko lang talaga ito nakita. Ang sabi niya sa puso niya ay kahit isang sulyap lang ay napakalinaw. Ang kagandahan ng katawan ni Yuan Yahui na nakaunat sa araw ay malalim na nakatatak sa kanyang isipan, walang kabastusan, puno lamang ng pagpapahalaga. Napakaganda niya. Tila pagkatapos na maging isang Titan Great Ape, lahat sila ay napakaganda. Ang paghinga ni Yuan Yahui ay halatang medyo maikli, at iniunat niya ang dalawang daliri, dalawang beses. Siya ay isang sensitibong uri ng pag-atake ng Espiritu Master, na nakakaalam kung kailan siya dumating. Paano ako maniniwala na sinulyapan niya lamang ito? Kahit na sumulyap ka lang dito. Ibinaba ni Exi ang kanyang ulo at walang sinabi, nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, Yuanan, pasensya na talaga. Nangyari ito dahil sa akin. Kung hindi, papandayan kita ng isang piraso ng espiritual na metal ng libre upang matiyak na ang antas ng pagsasama ay 100%. Mahigit sa 85, paano pa? Hindi. Galit na sinabi ni Yuan Yahui, ang pagiging inosente ko ba ay nagkakahalaga lamang ng isang piraso ng animate na metal? Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano sa palagay mo? Nasa hustong gulang pa rin ang lahat, at talagang hindi sinasadya ni Exi. Nagkataon lang talaga ito. Gusto mo bang magsabi ng charter? Babayaran ka namin. Galit na sinabi ni Yuan Yahui, ikaw na may gusto sa mga lalaki, paano mo mauunawaan ang pisikal na sakit ng ating mga babae na nakikita ng opposite sex? Ako. May galit siyang gustong sabihin, ngunit biglang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, itinaas ang kamay para pigilan siya sa pagsasalita, teka. Ano ang sinabi mo? Tumingin si Tang Wulan kay Yuan na may nagtatakang tingin. Huwei! Saglit na natigilan si Yuan Yahui, gumalaw ang kanyang mga kalamnan sa mukha, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa gilid, at medyo matigas na sinabi, paumanhin, hindi ko dapat pinag-uusapan ang iyong sexual na oryentasyon, kasalanan ko ito. Pero, maghintay. Muli siyang tinawag ni Tang Wulan, ano ang sitwasyon? Ano ang gusto ko sa mga lalaki? Bakit totoo na sinabi mo ito?
Natigilan din sandali si Yuan Enyahui, at itinaas ang kanyang daliri kay Xi at sinabi niya. Sabi niya ikaw at si Le Zhenghao. Lumingon si Tang Wulan, nakatingin kay Xi na may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtaas ng ulo si Xi sa pagkamangha at tumingin kay Yuan Enyahui at sinabing, hindi ko ba ipinaliwanag ito sa iyo? That time is actually a misunderstanding. Naalala ito ni Tang Wulan, at dahan-daang ikinuyom ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Yuan Enyahui, lagi mong iniisip na gusto ko ang mga lalaki. Nakita rin ni Yuan Enyahui na may mali, at tumingin kay Xi, kailan mo ito ipinaliwanag sa akin? Ipaliwanag kung ano. Napaawang ang bibig ni Xi, makinig ka sa akin. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan, ako. Sa sandaling ito, maikli niyang ipinaliwanag ang hindi pagkakaunawaan ni Tang Wulan at Le Zhenghao. Mas hinigpitan ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, itinagilad ang kanyang ulo para tingnan si Xi, at sinabing, okay. Kahit ikalat mo ang chismis, ikalat mo pa rin ang chismis. Dapat mo bang sabihin sa buong kolehiyo ang tungkol sa bagay na ito? Well, naiintindihan ko na ngayon kung ano ang pakiramdam mo na parang nilapastangan at inosente. Tingnan mo, ginawa ko ba, o ginawa mo? Hindi. Boss, nagkamali ako. Nakalimutan ko talaga, at nakalimutan kong magpaliwanag kay Yuanan. Nagmamadaling humingi ng awas si Xi, wala man lang siyang ideya na tumakbo. Kasama sina Tang Wulan at Yuan Enyahui doon, kahit tumakbo siya palabas, wala siyang pagkakataon. Ngumiti si Tang Wulan at ngumiti ng napakasaya. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan niya si Xi at hinayla siya papunta kay Yuan Enyahui. Dapat may kinasusuklaman ng kaawa-awang tao. Wala akong pakialam sa kanya at ipaubaya na lang sa iyo. Gaya ng sinabi niya, binitawan niya si Xi, tumalikod at bumalik sa kwarto. Nagkatinginan sina Yuan Enyahui at Xi ng malapitan, biglang tumaas ang kanang kamay ni Yuan Enyahui, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pumikit si Xi at hindi umiwas, nakakunot ang noo, handang tiisin ang galit. Sino ang gumawa ng sarili niyang panuurin ang isang bagay na hindi niya dapat panuurin? Ngunit naghintay siya ng matagal, ngunit wala pa ring sakit na dumating. Isang pop lang ang narinig niya, nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang likod na tumalikod at tumakbo pabalik sa dormitoryo, pati na rin ang mga luhang bubog na lumilipad sa hangin. Sa isang flash ng figure, ang kamay ni Xi ay nakakuha ng isang patak ng luha, at may pumipintig na sakit sa kanyang puso ng walang dahilan. Ito ay isang gulo, alam kong hindi ito masyadong maaga. Ilang desperadong dormitoryo ng Huidao, pagpasok pa lang nila sa pinto, nakita nila si Tang Wulan na nakaupo roon na nasa panganib. Boss, ako, iyon. Galit na tumingin sa kanya si Tang Wulan, at walang magawang sinabi, kalimutan mo na ito, kaawa-awang bata, nakakalungkot na. Hindi ka ba niya natalo? Umiling si Xi at mapait na ngumiti, mas gugustuhin kong bugbugin siya, umiiyak siya. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang desperado na tingin, biglang gumalaw ang kanyang mga mata, gusto mo ba siya? Ha! Itinaas ni Xi ang kanyang ulo at tumingin kay Tang Wulan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggaw siya sa isang pakiramdam ng kawalan, pero kapag nangyari ito, paano pa rin niya ako magugustuhan? Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko alam ang tungkol sa mga damdamin, ngunit alam ko na kahit anong gawin mo, nagsusumikap ka, may pagkakataon ka, sumuko ka, at wala ang lahat. Isipin mo ito sa iyong sarili. Lumabas ako para kumain. Gutom na talaga siya. Matapos sumipsip ng enerhiya sa selyo, narinig niya ang paggalaw sa labas. Sinubukan niyang suntukin si Yuan Enyahui, at siya mismo ay malinaw na naramdaman na lumakas muli ang kanyang lakas. Ang buong tao ay parang isang buong katawan. Dumadaloy at umaagos ang dugo sa kanyang katawan, at para siyang may dugong mercury. Masigla. Bagamat ang paglagpas sa ika-4 na layer ng selyo na ito ay gumamit ng napakagandang espiritual na bagay, ito ay talagang makapangyarihan para sa pagpapabuti ng katawan ng isang tao. Gutom na. Hindi nasiyahan ni Jinlong Wang Jingwa ang kanyang gutom, sa kabaligtaran, lalo itong lumakas. Higit pa rito, pagkatapos masipsip ang asensyang ito, halatang naramdaman ni Tang Wulan na muling lumawak ang kanyang mga meridian, at pagkatapos ay kailangan niya ng karagdagang nutrisyon upang matustusan ito. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas at mas condensed, ang likidong kapangyarihan ng kaluluwa ay lumitaw ng kaunti walang laman sa dantian, at ang espasyo na inookupahan ay medyo maliit. Nangangailangan din ito ng higit na pagsisikap sa iyong sarili. Sa ganitong bilis, kahit na siya ay 15 taong gulang, maaaring hindi niya maabot ang antas ng Fourth Ring Soul Sect. Ito ay talagang medyo mabagal. Kung wala ang cultivation base ng Soul Sect, walang paraan para umasenso sa antas ng ika-6 na panday. Ang lahat ay maaari lamang may pan ng paunti-unti. Pinapanood si Tang Wulan na umalis, umupo si Xi sa kanyang kama ng ilang sandali. Sa kanyang isip, tanging ang figure ni Yuan Enyahui ang kumislap, at ang ngiti nito ay malalim na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumayo si Xi at lumabas ng pinto ng dormitoryo.
Sa isang sulyap, nakita niya ang palanggana ng tubig sa lupa at ang maruruming damit na pinalitan ni Yuan Anyahui noon. Pinulot ko ang mga damit at inilagay sa palanggana, kumuha ng isang palanggana ng malinis na tubig at ibinabad ito sa isang tabi, at pagkatapos ay sinimulang linisin ang bakuran. Ang bakuran ay nilinis, at ang mga damit ni Yuan Anyahui ay nilaban at pinatuyo. Ibalik ang palanggana sa lugar kung saan nakasanayan ni Anyahui. Bigla niyang napagtanto na parang kilalang-kilala pa niya ito. Sa oras na ito, dalawa na lang silang natitira sa work-study dormitory, isa sa kwarto at isa sa bakuran. Nakatayo si Exi sa gitna ng bakuran, napakagatlabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, napahampas niya ang kanyang kamao, tama si boss, nagtatrabaho ng gusto, magkakaroon ng pagkakataon. Kung susuko ka, zero ang lahat. Buong lakas ng loob, lumapit siya sa pinto ng dormitoryo ni Yuan Anyahui, itinaas ang kamay at kumatok sa pinto ng dormitoryo. Yuanan, ako na ang maglalaba ng mga damit mo para sa iyo, at iiwan itong tuyo sa bakuran. Mamaya mo na kolektahin. Pansamantalang sabi ni Exi. Walang gumagalaw sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Exi, Yuanan, ang kapitan ay lumabas para kumain, ngayon ay naiwan tayo sa lugar ng dormitoryo. May gusto akong kausapin sa iyo, okay? Pumunta ka. Ang malalim na boses ni Yuan Anyahui ay nanggaling sa loob. Itinaas ni Exi ang kanyang kamay at pinisil ang kanyang pisngi para subukan ang kapal ng kanyang balat. Nako, saka ko lang sasabihin. Sa totoo lang, unang beses ko palang makita ang katawan mo, nabigla talaga ako. Hindi ko nakita ng malinaw that time. Sobrang miserable ang bugbugin mo. Pero alam kong mabait ka. Girl, I really care about this. Kaya araw-araw kitang nililinis, pinupunasan ng salamin at nililinis ang sahig para sayo. Dahil wala akong magagawa para sayo, wala akong ibang magagawa. Sa dormitoryo, galit na tumayo si Yuan Anyahui nang magsimulang magsalita si Exi ng bastos, ngunit nang marinig niya ang nasa likuran niya, hindi niya napigil ang tumayo roon na tulala. Later, nakasanayan ko na itong gawin. Parang kapag hindi ako naglilinis at naglilinis para sa iyo araw-araw ay hindi komportable ang buong katawan ko. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari that time. Kung hindi dahil sa hindi sinasadyang pagkikita, hindi ko rin gagawin. Malalaman kong babae ka at napakaganda mo. Not seeing it is my biggest loss. It's worth the beating. Sa kalaunan, unti-unti kong natuklasan na hindi ako sanay na linisin ka araw-araw, ngunit nakasanayan ko na makita ka araw-araw. Kung isang araw ay hindi kita makita, madidismaya ako. Sa pagkakataong ito, sa simula, plano kong magsanay sandali sa bahay, at bibigyan kita ng isang kasiya siyang sorpresa kapag bumalik ako. Ngunit nalaman ko na hindi ko na talaga kayang bumalik sa bahay, at mas gusto kong manatili sa bahay. Ngayon lang ay hindi dahil sa kolehiyo ang gilid ay mas angkop para sa pagtatanim, ngunit dahil narito ka. I'm sorry. Ngayon lang ulit kita nakita. Pero, hindi ko talaga sinasadya, at isang tingin lang talaga ang nakita ko. Although compared to the last time, this time parang medyo mas malinaw na. Pero napanood ko talaga yung moment na yun. Hindi na napigilan ni Yuan Anyahui sa silid, at galit na umungol, umalis ka rito. Umubo si Exi at nagpatuloy, nakakita ako ng mga bagay na hindi dapat makita, ngunit bilang isang lalaki, napaka-responsable ko. Kaya't nagpasya akong maging responsable sa iyo. Yuanan, pakasalan mo ako. Maging asawa ko. Okay. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto. Naramdaman ni Exi na medyo bumilis ang tibok ng puso niya, napalunok siya ng laway. Yuan Anna, you see? In fact, as long as you don't change your body, we are still good match, and I don't look bad. Let's now I'm still young, but I can get engaged first. I can go back and talk to home now. Then we will be treated you up and we will get well reacted for you now. Then we will be treated you up and gets well. Magiging maayos na ang pag-aasawa natin at magiging maayos ang pag-aasawa natin. Bumukas ang pinto ng dormitoryo. Lumabas si Yuan Anyahui mula sa loob. Nakita ni Exi ang ngiti sa kanyang magandang mukha. Bagamat medyo namumula at namamaga ang kanyang mga mata, kailangan niyang sabihin na napakaganda ng kanyang ngiti. Yuanan. Humakbang pasulong si Exi. Tutulungan kitang makaalis. Biglang naging matalim ang mukha ni Yuan Anyahui, at marahas niyang hinawakan ang harapan ni Exi, at pagkatapos ay hinayla ang kanyang katawan ng hakbang-hakbang at ibinenta ito. Nagulat si Exi nang makitang mabilis na lumaki ang katawan ni Yuan Anyahui at naging isang Titan Great Ape habang ginagawa niya ang hakbang na ito. Pagkatapos, ang matipuno at malalakas niyang braso ay humawak sa sarili niyang palda at iniunat ito. Wow! Direktang parang cannonball ang katawan ni Exi, at itinapon ni Yuan Anyahui palabas ng dormitoryo at direktang lumipad sa malayo. Sa hangin, tanging si Exi lang ang sumigaw. Ang hugis ng katawan ay bumalik sa orihinal na hugis, si Yuan Anyahui ay pumunta sa sampayan na may mukha, kinuha ang mga damit na nilaban ni Exi para sa kanya, tumalikod at naglakad pabalik sa dormitory room, binutukan at isinara ito. Pinto.
Sa dulo ng kapangyarihan ay isang malaking puno, ang malaking puno sa tabi ng Lingding Square, si XCXC ay flexible na humiram sa mga sanga, sa wakas ay naresolba ang momentum at nahulog sa lupa. Takot na takot ang baby ko. Marahas siyang napabuntong hininga at napakamot sa ulo. Gusto niya si Yuanen. Tama ba o mali? Masyadong marahas, ito ay sadyang masyadong marahas. Hoy, Trapeze. Interesting and interesting. Isang tinig na medyo nalulugod ang narinig sa di kalayuan. Paanong may mga tao sa akademya sa panahong ito? Hindi ba holiday ang lahat? Nilingon ni XCXC ang kanyang ulo upang tumingin ng may kainahinala, at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may katamtamang pangangatawan at ordinaryong hitsura na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Ang lalaking ito ay maikli ang buhok at maliit ang mga mata, ngunit siya ay mukhang napaka-friendly, medyo tulad ng isang tiyuhin sa tabi ng bahay, na may ngiti, at ang isang ngipin sa harap ay nawawala ang kalahati. Hawak ang isang walis sa kanyang kamay, nagwawalis ito ng sahig. Tito, sino ka? Naghihinalang tanong ni XCXC. Iritadong sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Tio. Ganon na ba ako katanda? Boy, tingnan mo ang ilang shots mo ngayon ay flexible pa rin, agile attack type. Sinabi ni XCXC, Uncle, you really deserve to be the cleaner of our Shrek Academy. Alam mo rin ang mean attack department. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa at sinabing, hindi tulad ng pagmamaliit sa mga tao. Anak, bakit hindi tayo tumaya? Sinabi ni XCXC, ano ang pinagpustahan mo? Middle-aged humanity, nakatayo ako dito nang hindi gumagalaw. Kung kaya mong agawin ang walis sa kamay ko, kahit manalo ka. Kung hindi, matatalo ka. Ang limitasyon ay 10 minuto. Walang pag-aalinlangan na umiling si XCXC at sinabing, huwag kang tumaya, ano ang maaari mong mawala sa akin? Middle-aged humanity, kung tataya ka sa 100 akademya upang mag-ambag ng mga puntos, ang mga nagwawalis sa sahig ay mag-aambag din ng mga puntos. Ngumiti si XCXC, Tito, wala kang halagang ibinibigay sa akin. Sa tingin ko ay hindi madali para sa iyo na magwalis ng sahig, kaya kalimutan mo na. Masungit na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ikaw lang. Gusto kong manalo ng ilang kontribusyon mula sa iyo para sa almusal. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganitong katapangan. Si XCXC ay isa ring teenager, at ang taya ng kabilang partido ay ang pinakamagaling niya. Napakasimpleng tumayo at hayaan siyang kunin ang walis. Okay, taya. Gaya ng sinabi niya, nasa harap siya ng medyo may edad na lalaki sa isang iglap, at hinawakan ang walis sa kanyang kamay. Matagal na akong nakikihalo kay Tang Wulan, at natutunan ko ng kaunti ang tungkol sa itim na tiyan. Aray! Napasigaw ang nasa katanghaliang gulang, at nang pakawalan niya ang kanyang kamay, nahulog ang walis, na parang natakot. Ngunit ang kamay ni XCXC ay napahawak sa bakanteng espasyo. Nahulog ang walis sa mga daliri ng paa ng nasa katanghaliang gulang, at naapakan ito ni XCXC sa sandaling itinaas niya ang kanyang paa, yumuko upang hawakan ito ng sabay. Sa sandaling lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang walis ay tila nakadikit sa kanyang mga paa, at gumalaw ng paalang mula sa manipis na hangin, at ang kanyang mga paggalaw ay nabigo muli. Ha! Hindi mapigilan ni XCXC na medyo magulat. Mula sa dalawang hagod na ito, masasabi niya na ang nasa katanghaliang gulang na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ngunit pumukaw din ito sa kanyang kasabikan, muling kumislap ang kanyang figure, dumbbell ang kanyang bilis, mabilis niya itong sinunggaban, at kasabay nito, ang kanyang sariling martial spirit din ang pinakawalan. Pinulot ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang mga daliri sa paa, nagsimula sa walis, at ngumisi kay XCXC, panahon na para magbilang. Hindi umimik si XCXC, ang kanyang mga paa ay nawala sa makamulto na anino, at ang kanyang anyo ay kumislap pagkatapos ng ilang sandali ng panginginig. Sa ilang sandali, mahirap makita kung nasaan ang kanyang tunay na figure. Gayunpaman, ang walis sa mga kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila nabuhay, patuloy na umiikot at sumasayaw. Naniniwala si XCXC na ang mga paggalaw ay sapat na mabilis, ngunit sa mga kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang walis ay palaging maiiwasan mula sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo. Simulan ang kanyang paghawak, alam mo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nakatayo pa rin, karaniwang mga paggalaw lamang sa itaas ng baywang. Hindi na ako naniniwala. Napasigaw si XCXC at niyugyug ang kanyang katawan. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu ay pinakawalan, at ang isang clone ay direktang pinaghiwalay, isa-isa, naging 4 na kamay, at sinunggaban ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakangiting tumingin sa kanya ang nasa katanghaliang gulang, bahagyang umindayog ang kanyang katawan, at tila hindi gaanong, ngunit sa tuwing hahawakan ito ni XCXC, palaging dumadaan ang kanyang kamay sa after image na iniwan niya, ngunit hindi siya maaaring mahulog doon. Sa itaas ng walis. Para sa isang oras, mayroong maraming mga figure sa tabi ng Lingding Square na ito, at sinimulan ng dalawa ang hindi patas na paligsahan na ito. Ginawa ni XCXC ang lahat ng kanyang makakaya upang palakasin ang bilis sa sukdulan, at ang katawan at ang clone ay mas na-control at nakipag-ugnayan sa isa't isa.
Gayunpaman, tila nabuhay ang Wallis, na tumataas sa kanyang bilis, kahit gaano pa siya katalino ng hula at bumaril, hindi pa rin niya ito nasalo. Sa oras na ito ay napagtanto ni Xie na ang kalaban sa kanyang harapan ay hindi pangkaraniwan, ngunit ayaw pa rin niyang aminin ang pagkatalo. Paano mo malalaman na wala kang pagkakataon bago ang huling minuto? Oras na. Sa pamamagitan ng pop, ang Wallis ay kumatok sa katawan ni Xie at sa ulo ng clone, si Xie ay nasa sakit, at pagkatapos ay tumigil. Halatang medyo nakahinga siya, at pagod na pagod siya sa paglabas ng todo ngayon. Sino ang naglabas nito ngayon lang? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagmamadaling tumaya, ngunit nagtanong. Si Xie ay may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha at walang sinabi. Sa totoo lang, hindi talaga siya kumbinsido sa kanyang puso. Ilang beses pa lang, parang sasaluhin na niya ang Wallis. Kahit sino pa ang magtapon nito, tiyak na ang mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba. Ang iyong bilis ay hindi kasing husay ng iyong mga kapantay. Ngunit ang ilang mga kasanayan ay kulang pa rin, at pagkatapos ay hindi ito sapat na mabilis. Ang iyong estilo ng katawan ay okay. Ang bilis ng pag-atake ay hindi sapat. Ang mabagal na pag-atake ay nangangahulugan na ang iyong pagkakataon na tamaan ang kalaban ay mababa. Kasabay nito, nangangahulugan din ito na ang iyong lakas sa pag-atake ay hindi sapat na mas mahalaga kaysa sa iyong lakas sa pag-atake, bilang isang uri ng lakas ng pag-atake ay hindi sapat na sensitive. Bilang isang uri ng pag-atake, hindi sapat ang lakas ng pag-atake. Bilang isang uri ng pag-atake ay hindi sapat. Nakangiting sabi ng middle-aged na lalaki kay Xie. Sinabi ni Xie na hindi kumbinsido, mean attack, mean before attack, paano magiging mas mahalaga ang pag-atake? Middle-aged humanity, dahil ang pag-atake ang ugat ng lahat. Mas mabilis ka, kaya muling harapin ang iyong kalaban, ngunit hindi mo kayang patayin ang kalaban. Ano ang silbi? Ngayong may mga organic na armors at battle armors, alin ang hindi nakakagulat? Hindi sapat ang pag-atake, ikaw lang hindi umatake. Iangat mo ang iyong punyal. Dahil sa paglabas ng martial spirit, hawak pa rin ni Xie ang Guanglong dagger sa kanyang kamay. Inagaw lang niya ang Wallis noon, at hindi niya ginamit ang punyal. Walang kamalay-malay na itinaas ni Xie ang Guanglong dagger. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang gumalaw. Naramdaman na lamang ni Xie ang kawalan ng ulirat sa kanyang harapan, ang magaan na sandang ng dragon sa kanyang kamay ay gumalaw ng bahagya, at sa sumunod na sandali, isang kirot ang nagmula sa kanyang balikat. Tumingin siya sa ilalim ng hindi malay, at biglang bamuka ang kanyang bibig sa gulat. Ito ay isang piraso ng buhok, tuwid na buhok, na tumusok sa kanyang magaan na dragon dagger at tumagos sa kanyang balikat. Paano ito posible? Buhok lang yan. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap niya, at ang tuwid na buhok ay lumambot. Ang buhok ni Xie ay nawasak ng kapangyarihan ng espiritu at naging pulbos sa paggalaw ng Light Dragon Dagger. Naroon pa rin ang kirot sa balikat, ngunit ang lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya ng hindi kapanipaniwala. Ang lakas ng pag-atake ay may kaugnayan sa bilis at lakas. Kapag ang iyong bilis ay umabot sa isang tiyak na antas, kapag ang iyong lakas ay maaaring makonsentrate sa isang punto, kung gayon ang iyong lakas sa pag-atake ay maaaring tumaas sa isang bagong antas. Anak, kailangan mong pumunta. Ang daan ay mahaba pa. Nawala ang kawalang kasiyahan sa mga mata ni Xie, napalitan ng panatismo. Ikaw, pwede mo ba akong turuan? Nagkibit balikat ang middle-aged na lalaki, bayaran mo muna ang taya, pag-iisipan ko. Okay. Inilabas ni Xie ang kanyang college contribution card nang walang pag-aalinlangan at ibinigay ito sa nasa katanghaliang gulang na 100 kontribusyon na puntos. Dahil maaga kang nakabalik sa kolehiyo, pumunta ka dito at hintayin mo ako bukas ng umaga. Okay. My name is Xie, hindi ko pa alam kung paano kita tatawagan. Tanong ni Xie. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at sinabi, Liang Xiaoyu ang pangalan ko, Kuya Liang ang tawag mo sa akin. May palayaw ako, siyang si Xiao Laimeng. Dahil nakatira ang pamilya ko sa kanlurang bahagi ng isang malaking bundok, noong mga unang taon, mayroon kaming napakagandang lalaki doon. Nang maglaon, pumunta ako sa lungsod at naging isang henerasyon ng mga awit. Sabi ng mga tao sa nayon, ganito ang pangalan ko. Napaawang ang bibig ni Xie, Brother Liang, frankly speaking, parang hindi ka gaanong gwapo kaysa sa iyo. Nakangiting sabi ni Liang Xiaoyu, hindi ba't medyo malapit lang iyon? Sinulyapan ni Xie ang medyo nagpapasalamat na ulo ni Liang Xiaoyu, at sinabing, gayon din, kapatid na Liang, huwag mong gamitin ang iyong buhok para magbutas ng mga tao sa susunod. Sa palagay ko hindi ka naman mayaman. Liang Xiaoyu, karapat-dapat kang itapon. Pinili ni Tang Wulan ang noodle restaurant na dinala siya ni Xu Lizi kung saan siya kumain. Mahilig siyang kumain ng pansit, lalo na yung may karne. Higit sa 100 malalaking mangkok ng noodles, buong ginhawa sa katawan. Sa pag-iisip tungkol kay Xie at Yuanan Yahui, hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa ng kaunti. May tadhana talaga sila. Anuman sila, hayaan silang lutisin ito ng mag-isa.
Bagamat minsan ay malas si XCXC, marami pa rin siyang kakayahan na lutisin ang mga problema. Naiwan silang dalawa sa dormitory area. Dapat ay mas madaling lutisin ang mga salungatan. Kinuha ang kanyang soul guide communicator, dinail ni Tang Wulan ang numero ng komunikasyon ni Wu Changkong. Bumalik na ako. Ang malamig na boses ni Wu Changkong, kahit na sa pamamagitan ng soul communicator, ay may pakiramdam na maaaring magpatahimik kaagad sa mga tao. Bueno, guro, bumalik ako. Tingnan mo, kailan ako pupunta sa panloob na patio upang hanapin ka? Tanong ni Tang Wulan. Mula sa holiday hanggang sa kasalukuyan, halos kalahati ng oras ang lumipas. Sinabi ni Wu Changkong, pumunta ka rito mamaya. Dumiretso ka sa panloob na patio at kakamustahin kita. Oo. Hindi nang ahas si Tang Wulan na magpabea, nag-check out siya, at dumiretso sa panloob na courtyard ng Shrek Academy pagkatapos niyang umalis sa noodle restaurant. Talagang sabik siyang sumubok, bumuti muli ang kanyang bloodline, at nakakuha na rin siya ng pangalawang aura ng chi at dugo. Kung anong espiritong kakayahan ng dulot ng bagay na ito sa kanya ay hindi pa niya nasusubukan. Kaugnay nito, puno siya ng Pononibik at Pononibik. Kung ito ay ang kakayahang umatake mula sa isang malayong distansya, iyon ay magiging mahusay. Sa harap ng panloob na patio, ito ay malinis. Pagtingin sa loob, ang paikot-ikot na landas ay patungo sa katahimikan. Bukas ang pinto, at walang nagbabantay dito. Tila kahit sino ay madaling makapasok sa loob ng looban. Ngunit alam na alam ni Tang Wulan na kung talagang ganoon ang iniisip ng isang tao, ito ay isang malaking pagkakamali. Dito, para sa kanyang sariling mga tao, masasabing isang banal na lupain, ngunit para sa kalaban, ito ay Longtan Tiger's Lair. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Ate Mo-lan. Gising ka na ba? Napakalakas ng pagtrato ni Holy Spirit Daoluo. Kahit kailan, makakaabot din ako sa ganoong level. Malalim pa rin niyang naalala ang eksena nang makita niya ang 6 na Black Spirit Ring at 30 pulang Spirit Ring sa katawan ni Holy Spirit Daoluo noong araw na iyon. Nakakaloka talaga. Kung ikukumpara kay Holy Spirit Daoluo, ang sarili niyang 3 maliliit na Purple Spirit Ring ay talagang wala. Naglalakad sa panloob na patio, ang hangin ay naging mas sariwa, at ang sariwang hangin ay pumasok, na nagbibigay sa mga tao ng hindi pangkaraniwang komportableng pakiramdam. Gusto ko talaga dito. Ang mahalumigmig na hangin, iyon ay Poseidon Lake. Sinundan ni Tang Wulan ang kalsada hanggang sa loob, na nilalampasan ang harapang estatwa na kumakatawan sa mga ninuno ng Shrek Academy, at naglakad patungo sa baybayin ng Sea God Lake. Ang Poseidon Lake ay kumikinang, ang lawa ay malinaw, at ang ilalim ay malalim. Sa di kalayuan, ang ilang halamang tubig ay lumulutang sa lawa, na umaalon sa hininga ng buhay. Ilalabas na sana ni Tang Wulan ang Soul Guidance Communicator at i-dial si Wu Changkong, ngunit nakakita siya ng isang maliit na bangka sa Sea God Island sa gitna ng Sea God Lake, na humahampas sa mga alon. Ang bangka ay hindi mabilis, si Wu Changkong ay nakasuot ng puti, nakatayo sa busog ng bangka habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran, pakiramdam na parang isang walang kamatayan sa ilalim ng simoy ng hangin sa lawa. Ang gwapo ni Teacher Wu. Gwapo din ang mga puting damit. Hindi maiwasan ni Tang Wulan na humanga ng palihim. Matapos niyang hintayin ang sarili ay kumuha na rin siya ng puting damit na isusuot. Ang green school uniform ng academy talaga, ubo. Habang papalapit ang bangka, natural itong gumuhit ng arko, paalang sa harap ni Tang Wulan. Sumakay ka sa bangka. Hindi gaanong sinabi ni Wu Changkong kapag hindi siya makapagsalita ng walang kaparirikon. Nang sumakay si Tang Wulan sa bangka, nagkaroon ng wave ng spirit power, at natural na dumausdas ang bangka patungo sa Sea God Island. Narinig ko ang tungkol sa iyo sa Soul Guidance Train. Nakilala ang isang Evil Soul Master. Tanong ni Wu Changkong. Oo. Sumang-ayon si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, napakasama ng kakayahan ng Evil Spirit Master, ganap na naiiba sa normal na Spirit Master. Dapat kang mag-ingat kapag nakatagpo mo ito sa hinaharap. Isa pa, maaaring na-target ka ng masamang espiritong master organization na ito na nakatago sa dilim. Huwag kang madaling umalis sa kolehiyo. Kung lalabas ka mamaya, kailangan mong sabihin sa akin ng maaga. Tumango si Tang Wulan, Teacher Wu, tiyak na magsisikap akong maging malakas, kung gayon hindi ako matatakot sa mga masasamang espiritu. Nang banggitin niya ang mga masasamang espiritu, tumaas ang kanyang galit sa kanyang puso. Yung tipong kinukonsidera ang buhay bilang horror, karapat-dapat talagang patayin. Pag-akyat sa Shanghai Divine Island, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang magandang hininga ng buhay sa hangin. Ang kanyang martial spirit ay blue silver grass, at ang kanyang pangunawa sa lahat ng ito ay ang pinakahalata. Ang metotayog na puno ay nagsilang ng malaking sigla. Mga kakaibang pagbabago, hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ang ilang partikular na matataas na puno ay daan-daang metro ang taas, at natatakot ako na magkakaroon sila ng kasaysayan ng higit sa 10,000 taon. Sa isla ng Sea God na ito, kahit ang mga puno ay masisilungan, at hindi masisira ng kulog ng langit ang lahat dito. Ito ang pangalawang beses na pumunta dito si Tang Wulan. Kung ikukumpara sa unang pagkakataon, iba ang pakiramdam. Marahil ito ay dahil sa espiritual na kapangyarihan na nadagdagan sa Spirit Sea Realm,
At habang mas naramdaman ko ang misteryo at lalim ng Sigad Island. Pagbaba, susundan na sana ni Tang Wulan si Wu Changkong sa isla. Bigla, na may bahagyang paggalaw sa kanyang isip, hindi niya namamalaya na ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa isang direksyon. Nakita ko ang isa pang maliit na bangka na papunta sa direksyon ng Sigad Island, at isang batang babae ang nakatayo sa bangka. Sa mahabang pilak na buhok na lumilipad-lipad sa hangin, mukhang 13 o 14 na taong gulang pa lamang siya. Nakasuot ng pulang sportswear, ipinakita niya ang magandang mukha sa ilalim ng simoy ng hangin sa lawa. Ang ganda niyan. Si Tang Wulan mismo ay napakagwapo na, at si Wu Zhangkong ay isang malamig na mukha na lalaking Diyos, ngunit nang makita ni Tang Wulan ang hitsura ng batang babae, agad siyang naakit sa kanya. Napakaganda niya, walang kapintasan ang maselang katangian niya, at ang buong pagkatao niya ay parang duwende sa lawa. Walang mood swings ang malalaking mata niya. Ang mga ito ay maputlang pilak, napakakaiba. Bagamat 13 o 14 na taong gulang pa lamang sila, mas maagang nagmature ang mga babae. Ang mga ito ay payat na, may tuwid at payat na mga binti, at ang mga sukat ng kanilang mga katawan ay malapit sa perpekto. Bagamat medyo berde sila, puno rin sila ng kabataan. Napakaganda nito. Bukod dito, sa pagtingin sa kanya, mas naging pamilyar si Tang Wulan. Pulang uniforme ng paaralan, ito ang simbolo ng panloob na patio na alagad. Gayunpaman, hindi ba't parehong lumipat sina Xu Lizhi at Ye Xinglan mula sa panloob na patio patungo sa panlabas na patio? Hindi ba't nangangahulugan ito na kailangan mong maabot ang isang character na Battle Armor Master bago ka payagang pumasok sa panloob na patio? Masasabi bang brawler na ang babaeng ito? Paano ito posible? Ha? Naglalakad si Wu Changkong patungo sa isla, ngunit hindi niya narinig ang sumunod na mga yapak. Huminto siya at lumingon sa likod, sa tamang panahon para makita ang nakatulala na eksena ni Tang Wulan. Sa isang kislap ng figure, bumalik siya sa gilid ni Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay at kinatok ang kanyang ulo. Nasa sakit si Tang Wulan, at sa kalang natauhan, Teacher Wu. Natural na nakita ni Wu Changkong ang babaeng may pilak na buhok, at tinanong si Tang Wulan, ano ang tinitingnan mo? Sinabi ni Tang Wulan, siya ang disipulo ng panloob na patio. Tumango si Wu Changkong. Hindi makapaniwalang sinabi ni Tang Wulan, ngunit, hindi ba ang panloob na patio lamang ang maaaring sumali sa isang salitang Armor Master? Ito ay hindi isang bagong panuntunan. Hindi kaya siya na ang one-word Armor Master? Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, siya ay hindi. Siya ay isang espesyal na kaso. Bakit? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, dahil siya ay isang direktang disipulo ng Pavilion Master, ang Pavilion Master ay mayroon lamang isang ganoong disipulo, na natural na isang espesyal na kaso. Ang kanyang potensyal ay walang pag-aalinlangan. Ang hinaharap ay magiging isang mahusay na sandata. Kaya't ang Pavilion Master ay pinanatili siya sa Sigad Island. Tumutok sa pagsasanay. Pavilion Lord. Pavilion Master Poseidon. Pagkatapos ng napakatagal na pagpunta sa Shrek Academy, paanong hindi alam ni Tang Wulan ang tungkol sa Sigad Pavilion? Yan ang pinakamataas na institusyon sa buong Shrek Academy. Minsan nagtanong si Tang Wulan sa maraming tao tungkol sa pagkakaroon ng Pavilion Master ng Sigad Pavilion, ngunit walang sumagot sa kanya. Para sa taong iyon, lahat ay malihim. Kahit si Wu Changkong ay hindi kailanman binanggit ang pagkakaroon ng Pavilion Master. Sa kanyang malamig na kay-abangan, tanging respeto ang nasa kanyang mga mata. Ipinapakita nito kung gaano kalakas at kagalang-galang ang taong iyon. Pumunta ka. Tumalikod si Wu Changkong at naglakad patungo sa isla. Sa oras na ito, nakarating na rin ang bangka, ngunit nakarating ito sa Sigad Island mula sa isang lugar na iba sa Tang Wulan. Ang babaeng kulay pilak ang buhok ay mabilis na naglakad sa isla at nawala. Bakit parang nakilala ko siya, sobrang pamilyar ng pakiramdam. Medyo nalito si Tang Wulan, ngunit mabilis niyang sinundan si Wu Changkong at naglakad papunta sa Sigad Island. Sumunod sa yapak ni Teacher Wu, hindi napigilan ni Tang Wulan na magtanong, Teacher Wu, ano ang pangalan ng senior sa inner courtyard ngayon? Sinulyapan siya ni Wu Changkong, ilang taon ka na, huwag maapektuhan ng mga dayuhang bagay sa iyong paglilinang. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, hindi ko sinasadya iyon, ngunit sa tingin ko ay parang pamilyar siya. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, kapag nakakakita ang mga lalaki ng magagandang babae, sanay silang pamilyar. Nang makitang nag-aatubili si Wu Changkong na magsalita pa, hindi magaling magtanong si Tang Wulan, kaya kinailangan niyang sundan siya sa maliit na gusali kung saan magulo ang Red Dragon Daoluo. Sa looban sa harap ng maliit na gusali, si Shen Yi ay nakaupo na naka-crossleg sa isang batong bangko at nagmumuni-muni, isang mahinang madilim na berdeng agos ng hangin na umaagos sa kanyang katawan. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa katawan ni Teacher Shen ay napakalakas, tulad ng isang malalim na pool. Pero ang nagpabait sa kanya ay isa rin itong plant-type martial arts soul na puno ng buhay. Bihirang ipakita ni Shen Yi ang kanyang lakas ng normal, alam lang ni Tang Wulan na ang kanyang martial soul ay may kaugnayan sa baging, hindi malinaw kung ano ito. Ngunit ang pagiging guro sa Shrek Academy ay tiyak na hindi magiging masama. At least isa rin siyang 2-character Battle Armor Master.
Dinala ni Wu Changkong si Tang Wulan sa maliit na gusali. Sa sorpresa ni Tang Wulan, ang Red Dragon Daoluo ay nasa sala. Nang makita siya, isang ngiti ang lumitaw sa magulong mukha, at kumaway siya kay Tang Wulan. Nagmamadaling sumulong si Tang Wulan at binati si Master. Okay, walang gaanong ritual. Napakagaling mo, at hindi mo pinahiya ang matanda. Para sa alagad at apo na ito, si Zuo Shi ay nasisiyahan pa rin. Nanood din siya ng laban ni Tang Wulan at ng kanyang mga kaibigan sa Sun Moon Royal Soul Instructor Academy, at lubos niyang hinangaan si Tang Wulan. Nang magkaroon ng dalawang martial arts fusion skills ang kalaban, talagang hindi madali para sa kanila na matalo sila. Higit pa rito, hindi nagtagal, sadyang binanggit ng Holy Spirit Daoluo si Tang Wulan sa kanya, at hinangaan niya ang kanyang pagkatao. Ito ang nagparamdam kay Red Dragon Daoluo na pinakaligtas sa mukha. Nang makita si Tang Wulan sa oras na ito, natural, ang kanyang saloobin ay napakabuti. Purihin ito ni Master Xe. Ngumiti si Tang Wulan, Master, natutunan ko na ang Dragon Jingtia na itinuro mo sa akin noong nakaraan. Gusto mo bang turuan ako ng isa pang trick? Malaki ang pakinabang ni Long Jingtian kay Tang Wulan. Hindi lamang siya nagtataglay ng isang uri ng kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit tinuruan din niya siya kung paano pakilyusan ang chi at dugo na may masamang kapalaran. Ang kahalagahan sa kanya ay pangalawa lamang kay Zuan Tiangang. Tumango si Zuo Shi, huwag magmadali. Talagang gusto kitang turuan, ngunit hayaan mo munang makita ng matanda kung gaano mo nakalayo ang nilinang ni Long Jingtian. Halika sa bakuran. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zuo Shi at lumabas ng courtyard. Gusto talagang ipakita ni Tang Wulan ang kanyang iniisip sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, nabasag niya ang ika-4 na selyo ng Golden Dragon King, at ang kapangyarihan ng dugo at dugo ay umabot muli sa tuktok at nakuha ang pangalawang gintong halo. Gusto rin niyang makita at makalusot. Pagkatapos ng ika-4 na selyo, magkano ang maaabot ng pagiging epektibo ng labanan? Tila narinig ni Shen Yi ang kanilang mga boses. Pagpasok nila sa bakuran, natapos na nila ang kanilang pagtatanim. Lumapit ang pulang Dragon Daoluo sa gitna ng patio at kumaway kay Tang Wulan, nagsasabing, halika, lumabas ka ng buo, Long Jingtian, lumapit ka sa akin. Oo. Naglakad si Tang Wulan ng 10 metro ang layo mula sa katawan ni Zuo Shi, nakatayo sina Wu Changkong at Shen Yi. Medyo pamilyar sila sa lakas ni Tang Wulan. Mula nang sumali sa Shrek Academy, kitang-kita ng lahat ang paglaki ni Tang Wulan. Matapos masira ang ikatlong ring, unti-unting bumuti ang kanyang personal na lakas. Bagamat hindi mahusay ang kanyang paglilinang ng kapangyarihan sa kaluluwa sa klase, ang kanyang pangkalahatang pagiging epektibo sa pakikipaglaban at mga kakayahan sa pamumuno ay nalampasan karamihan sa mga estudyante. Ang problema lang niya ay naapektuhan siya ng Blue Silver Grass at mabagal na tumaas ang kanyang spirit power. Ito rin ay malamang na maging isang lugar upang paghigpitan siya sa hinaharap. Pero bata pa siya ngayon, at aabutin pa ng ilang taon. Kung sa edad na 18, ang kanyang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi bumuti ng malaki, kakailanganin niyang gumamit ng ilang mga pamamaraan. Tungkol naman sa pagpasok ni Tang Wulan sa panloob na patio, sa katunayan ay hindi sila nag-aalala. Ang katotohanan na si Tang Wulan ang pinakabatang panday sa ikalimang antas sa kasaysayan ng mainland ay sapat na upang payagan siyang makapasok sa panloob na patio. Sa sobrang lakas ng forging ability, tiyak na hindi mahirap makakuha ng one-word battle armor, maaari pa niyang kumpletuhin ang forging ngayon. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at biglang, ang dagandong ng dragon sa kanyang katawan ay lumitaw sa mahinang boses, damaloy ang dugo, at mabilis itong gumalaw sa paraan ng gintong dragon na umuuga sa kalangitan. Ang dugo sa kanyang katawan ay malapit ng lumabas, at si Tang Wulan ay mabilis na nagpakita ng mga ginintoang linya sa kanyang buong katawan, ang kanyang kanang braso ay namamaga, natatakpan ng mga gintong kaliskis, ang mga gintong kuko ng dragon ay lumitaw, at ang mga gintong kaliskis ng dragon ay kumalat hanggang sa kanyang leeg, pinuprotektahan ang kanyang leeg. Si Wu Changkong ay labis na nagmamalasakit kay Tang Wulan, at pamilyar sa mga pagbabago sa katawan ni Tang Wulan gamit ang kapangyarihan ng chi at dugo. Nang makita niya ang mga kaliskis na lumilitaw sa leeg ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang kumilos, at ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay lalong napukaw. Sa sandaling ito, dalawang singsing ng gintong halo ang bumangon mula sa mga paa ni Tang Wulan, at ang kanyang katawan ay tumangkad din ng kaunti. Mabilis na natipon ang kalmadong aura, at maging si Wu Zhangkong ay malinaw na naririnig ang tunog ng dugo na dumadaloy sa katawan ni Tang Wulan. Habang tinatakot ng gintong dragon ang panahon at madugong malas, ang mga mata ni Tang Wulan ay mabilis na naging ginto, at ang aura sa kanyang katawan ay lumakas at lumakas. Pinaliwanagan din ni Red Dragon Daoluo ang kanyang mga mata. Mayroon na siyang mataas na pagtatansya kay Tang Wulan, ngunit nang ilabas ni Tang Wulan ang kanyang kapangyarihan ng chi at dugo, napagtanto niya na ang batang ito ay mas malakas kaysa sa kanyang Natentia. Dalawang gintong halos. Parang isang lap lang kanina eh. Kumpleto na talaga ang mutation ng bloodline niya. May continuity pa rin. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa mga mata ni Tang Wulan, ang unang gininto ang halo ay lumiwanag, at ang kanyang buong katawan ay agad na bumangon, ang kanyang katawan ay biglang lumakas, at ang lahat ng mga gintong linya sa kanyang katawan ay naging mga gintong kaliskis at lumitaw.
Bagamat hindi kasing kapal ng tunay na gintong kaliskis, nagpakita rin ito ng patong ng pinong kaliskis. Maliban sa mukha, natatakpan lahat. Katawan ng gintong dragon. Sa pagtaas ng katawan ng gintong dragon, ang kapangyarihan ng chi at dugo ay naging mas at mas malakas. Kaagad pagkatapos, lumiwanag ang pangalawang gintong singsing na espiritu sa katawan ni Tang Wulan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para subukan kung ano ang dinala ng kanyang pangalawang spirit ring ng dugo at chi. Heng! Isang tunog ng metal na kaluskos ang umalingaw mula sa katawan ni Tang Wulan. Pagkatapos, ang mga gintong kaliskis sa kanyang buong katawan ay biglang lumiwanag at naging maliwanag na ginto. Ang bawat sukat ay parang isang maliit na salamin, na nagniningning sa nakasisilaw na kinang. Ito ay, nagulat silang lahat sina Zuo Shi, Wu Changkong, at Shen Yi. Anong uri ng kakayahan si Tang Wulan? Bakit biglang lumiwanag ang timangan? Hindi pa banggitin na hindi nila ito nakikita, kahit si Tang Wulan mismo ay hindi naisip kung ano ang mga kasanayang dala ng kanyang pangalawang aura ng dugo. Ito ay tiyak na hindi isang pangmatagalang pag-atake. Matapos gamitin ito, hindi nagbago ang kapangyarihan ng chi at dugo sa kanyang katawan. Hindi man ito tumaas, ngunit ang isang bahagi nito ay natupok ng marahas, kaya't ang gintong dragon na orihinal na na-activate ay hamina. Ang hindi nakapagsalita kay Tang Wulan ay ang Mekontab na gininto ang kaliskis ay kumikislap lamang ng mga 2 segundo bago bumalik sa kanilang orihinal na estado. Wala na namang magbabago. Ito ang pangalawang kakayahan ng espiritu na dala ng aura ng dugo. Ito kaya ay nakasisilaw. Parang pabo reel na nagbukas ng screen para akitin ang opposite sex, para lang gumanda. Ang Mekontab ay mukhang maganda, ngunit ano ang silbi nito? Pakiramdam ni Tang Wulan ay umiiyak ng walang luha sa oras na ito. Ang pinakahihintay na pangalawang halo ay lumitaw, at ito ay hindi isang pangmatagalang pag-atake, ngunit ito ay isang walang kwentang kakayahan, ito ay talagang matatagalan. Ngunit sa oras na ito, sinusuri ni Master ang kanyang mga kakayahan, at ang kanyang gintong dragon ay nanginginig sa kalangitan at hindi napigilan. Sa kabutihang palad, pagkatapos masira ang ika-4 na selyo, ang kanyang kabuoang lakas ng chi at dugo ay tumaas ng husto. Nakarinig lamang siya ng dagandong ng dragon, at habang itinutulak palabas ang kanyang mga palad, isang gintong ulo ng dragon ang lumitaw sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa dati, ang ulo ng dragon ay naging mas malinaw, at ang ilang mga ekspresyon sa ulo ng dragon ay makikita pa nga. Bahagyang sumimangot si Zuo Shi, at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Good guy, naapektuhan talaga ng dugo ng batang ito ang espiritu ko. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang Chilong Wan ay nakaramdam ng takot. Iniangat ang kanyang kanang kamay, isang maapoy na pulang ilaw na kurtina ang hamarang sa kanya, at ang gininto ang dragon ni Tang Wulan ay binomba ang liwanag na kurtina. Biglang tumalsik ang gininto ang pulang sinag ng liwanag sa lahat ng dako, isang malalim na dagandong, at malakas na pagbabago-bago ng dugo ang napuno sa maliit na patio. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang dugo ng kanyang malas ay binomba na parang isang malaking ilog ng Yangtze River. Sa ilalim ng kanyang kontrol, tulad ng 3 salansa ng mga alon, patong-patong, isang alon na mas malakas kaysa sa isang alon, ang pula na nag-oscillated. Ang liwanag na kurtina ay kumikinang sa halos. Tumagal ito ng ilang segundo bago unti-unting kumupas ang ginto. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay bumagsak at unti-unting kumalma. Inalis ang light curtain, at si Chilong Daoluo ay tumango bilang kasiyahan, oo, ikaw ay 30% ng Golden Dragon Shaking the Sky. Patuloy na magsikap, tuturuan muna kita ng ilang kasanayan sa Golden Dragon Shaking. Unang hakbang pa lang ng istilong ito para makumplito ang Golden Dragon Shaking Heaven na may chi at blood adversity. Ang orihinal na siyam na estilo ng Chilong ni Zuo Shi, ang bawat isa ay naglalaman ng pinakahuling paggamit ng chi at dugo. Bagamat hindi niya ito sinabi sa labas, mas nasiyahan siya kay Tang Wulan. Ang kapangyarihan ng batang ito ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling edad, at ang kalidad ng kanyang bloodline ay mas malakas kaysa sa kanyang Chilong Wu. Kaluluwa, tama na ang pagmamana ng sariling mantle. Matapos ang ilang dekada ng paghahanap ng sunod-sunod na disipulo na nababagay sa kanya, hindi ko pa ito nahanap, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganoong sunod-sunod na disipulo. Sa sandaling ito, sinimulan niyang turuan sina Tang Wulan at Jinlong ng kamanghamanghang mga kasanayan. Si Tang Wulan ay seryosong nag-aral, ngunit ang depresyon sa kanyang puso ay hindi naalis. Ano ang kakayahan ng kanyang pangalawang gintong halo? Nakakasilaw lang ang tingin, masyadong sayang. Hindi na makabalik at magtanong kay Old Tang. Itinuro ni Zuo Shi si Tang Wulan ng 1 oras bago siya hinayaang magsanay ng mag-isa. Ang langit at ang lupa sa Sigad Island ay sobrang masigla, at mayroong maraming mga halaman sa matataas na edad. Bilang isang plant spirit master, perpekto para sa Tang Wulan na magtanim dito. Habang nagsasanay, tinawag niya si Tang sa kanyang puso. Ngunit ang dahilan kung bakit medyo nanlumo si Tang Wulan ay ang Old Tang ay tila natutulog muli, at hindi tumugon. Nagwelga ba si Old Tang? Pakiramdam ni Tang Wulan ay walang magawa. Kalimutan mo na, magwelga. Ay explore ko na lang ito ng dahan-dahan sa hinaharap.
Ilang beses niyang sinubukan ang second halo skill, ngunit bukod sa nakakasilaw na 2 segundo, wala talagang nagbago. Ang pag-atake ay hindi lumakas, at ang kanyang sariling lakas, sigla, at dugo ay hindi tumaas. At ang pagkonsumo nito ay 2 beses na mas mataas kaysa sa katawan ng gintong dragon. Gamit ang kasanayang ito kapag umaatake, hindi lamang mapapabuti ang sariling lakas, kundi kumonsumo din ng maraming enerhiya at dugo, at ang ilan sa mga natamo ay mas malaki kaysa sa pagkalugi. Speechless talaga. Medyo nabalisa si Tang Wulan. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang kasanayan sa Jinlong Sheikang Tian na dapat gawin. Sa patnubay ni Zuo Shi, ang kanyang pangunawa sa Jinlong Sheikang Tian ay lalong lumalim. Magagamit na ang ilang banayad na pagbabago. Hanggang sa sumapit ang gabi, oras na para sa hapunan. Gaya ng inaasahan ni Tang Wulan, si Master pa rin ang namamahala sa pagkain. Ang pagkain sa mesa ay napakarami, at ang mga itim na steamed bun na kinain ni Tang Wulan ay naroon din. Pagdating sa pagkain, hindi siya marunong maging magalang. Pagkatapos, nakita ni Zuo Shi ang panig ng kanyang munting disipulo na si Sun Fenghuan Kenyon. Hiniling na niya kay Shen Yi na maghanda ng mas maraming pagkain, ngunit ang pagganap ni Tang Wulan, ang gana, ay talagang hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Sa pagtaas ng lakas, tumataas pa rin ang kanyang gana. Lalo na ngayon, nagpractice ako ng enerhiya ng sigla at dugo sa isang buong hapon, at ang pagkonsumo ay hindi maliit. After letting go, nakakatakot talaga ang gana. Wulan, ayon sa paraan ng pagkain mo. Sapat na ba ang perang kinikita mo sa pamamalansa sa hinaharap? Hindi napigilan ni Shen Yi ang panunukso sa hapagkainan. Humalaklak si Tang Wulan at sinabing, Teacher Shen, hindi mo alam. Hanggat hindi ako aalis sa kolehiyo, si Mr. Feng na ang bahala sa akin. Isa ito sa mga kondisyon na ipinangako kung maging apprentice niya sa simula. Itinaas ni Zuo Shi ang kanyang mga talukap, gaano kabukas palad ang matandang kuripot ni Feng Wuyo. Naramdaman ni Tang Wulan na mahal siya ni Master at hindi napigilan. Ngumiti siya at sinabing, oo. Sino ang nagpapagaling sa iyong disipulo at apo? Guro, nagpunta ako noon sa Tiandao City at nag-aral muna ako ng panday kasama ang aking tiyuhin, guro. Sabi ni Uncle, hanggat umabot sa ika-4 na singsing ang aking cultivation level, maaari akong direktang ma-promote sa ika-6 na antas na panday. Gumalaw ang mga mata ni Zuo Shi, ang ika-4 na singsing ay maaaring maging pang-6 na antas na panday. Kaya, kung ikaw ay na-promote sa ika-4 na ring sa pamamagitan ng pagkuha kay Tian Kai Dibao ngayon, okay lang ba iyon? For more videos, please like, share and subscribe.